Ang Devil Emperor. Credit to the author. 737 hanggang 46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi umimik si sect leader Zuan habang sinasabi niya, hindi ko maiwasang magtaka, ano ang nagdala sa iyo sa sekta ko? Hindi kaya narinig ito ng sect leader. Tinaasan ni Ethan ng mapang-uyam na kilay, taga-Titans kami ni Clara at magkakilala na kami simula noon. May utang na loob ako sa kanya mula noon at hindi ko pa ito nasasagot. Sa Double Dragon Gathering, napagtanto ko, kaya sinabi ko sa kanya na ibibigay ko sa kanya ang sagot pagkalipas ng kalahating taon. Ngayon, narito ako para tuparin ang pangakong iyon. Naningkit ang mga mata ni sect leader Zuan at lalong nanlamig agad, pag-ibig ba to? Nako, ang bait naman ni sect leader Zuan para makita yan. Tumango si Ethan habang nakangiti. Si Luke naman sa gilid ay kinailangang itago ang kanyang pagtawa. Bam! Bam! Galit na hinampis ni sect leader Zuan ang armrest at tumalon ng mabilis. Ethan, isa kang disipulo ng Demon Scheming Sect. Kung nandito ka tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa sekta, bukas ako sa mga diskusyon, pero may mga patakaran din ang mga sekta ko. Bawal makipagkaibigan ang mga disipulo ko sa mga demonic cultivator, lalo na tungkol sa fraternization. Para banggitin mo ito sa akin, ginagawa mo ba ito para kutsain ang mga patakaran ko sa sekta? Mga lalaki, hulihin ninyo sila. Oo. Naglabas ng utos si sect leader Zuan at ang main hall ay binaha ng mga tao mula sa lahat ng dako, pawang mga disipulo ng Profound Heaven. Ngumisi si Ethan. Hindi ba narinig ng lalaking ito ang tungkol sa mga kahangahangang gawa ko sa Double Dragon Gathering? Kahit ang mga eksperto sa ethereal stage ay walang kalaban-laban sa kanya, ano ang ginagawa niya at binabato siya ng maliliit na prize. Dahil napakaraming dumating sa isang sigaw lamang, malinaw na ito ay pinagplanuhan. Hindi ito para hulihin sila, kundi para pilitin silang mauna sa pagsalakay. Alam ni sect leader Zuan na ang pagpatay sa pinakamahusay na disipulo ng Demon Scheming Sect dahil lamang sa isang opensa ang pinakamasamang paraan para gawin ito. Kailangan niyang mahikayat ang disipulong ito na gumawa ng unang hakbang sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao ng Mystical Heaven Sect at pagtatak ng kanyang kapalaran. Ang katotohanang pinatay nila ang kanilang mga tauhan, kahit sa sarili nilang tahanan, ay hindi mapapatawad, kaya naman ang pagpatay naman sa kanya ay lubos na makatwiran. Kahit ang Double Dragon Manor ay hindi maaaring makialam. Gusto tayong patayin ng tusong asong ito. Naningkit ang mga mata ni Ethan at tumayo lang doon. Kalmado rin si Locke, at binigyan si Ethan ng tingin ng paghanga. Nangyayari ang lahat gaya ng hinula ni Stuart Kindstone. Gusto talaga tayong patayin ng matandang ito. Una, akitin tayo sa isang krimen, tapos gagamit ng mga eksperto para linisin tayo sa mga demonyong ito. Salamat sa Diyos at nakita ito ni Stuart Kindstone kung hindi ay nagsimula na sana tayong magpatayan. Hindi ganoon kabilis. Sumigaw si Ethan, pinuno ng sekta Zuan, matagal mo nang alam kung bakit tayo nandito. Bakit puro palabas lang? Prahan na lang natin yan at pag-usapan natin ang usapin. Pinanood ni sect leader Zuan ang dalawa habang ang dami ng tao ay nakapaligid lamang sa kanila. Alam niyang hindi natuloy ang plano niya kaya kumaway siya, umalis na kayong lahat. Nagulat ang mga disipulo, pagkatapos ay hamupa kasabay ng alon, sa isang iglap ay nawala at muling naiwan ang tatlo. Karapat-dapat ka sa iyong reputasyon sa Imperyong Titans. Ang mabanggit ang pangalan mo kahit saan pagkatapos ng Double Dragon Gathering, talagang kakaiba si Stuart Kindstone. Tumango si Stuart Kindstone, kung may iba pang lalapit sa akin dala ito, wala akong pakialam. Pero Stuart Kindstone, dahil ikaw yan, medyo naiintriga ako. Anong klaseng negosyo ang pinagsasabi mo? Ngumiti si Ethan, sect leader Zuan, natalo ang Mystical Heaven Sect sa Double Dragon Gathering at halos wala nang nakuha. Hahaha, hindi naman ganoon kalaki. Halos pareho lang ng dati. Habang may matalim na kislap sa kanyang mga mata, may napansin si sect leader Zuan. Ethan, saan mo ba ito pupuntahan? Wala naman talaga, kung isa sa alang-alang lang ang posisyon ni sect leader Zuan. Ang Demon Scheming Sect at Mystical Heaven Sect ay palaging magkasalungat. Ang Demon Scheming Sect ngayon ay mayroon ng 10,000 sagradong bato na maaaring palaguin.
Ang Mystical Heaven Sect ay mayroon na lamang 200. 100 taon mula ngayon, ang Demon Scheming Sect ay tataas habang ang Mystical Heaven Sect ay mananatiling matatag. Kahit na magkaroon pa ng mas maraming Double Dragon Gatherings, naniniwala ka ba talaga na may kapangyarihan kang baligtarin ito? Ano ang posibilidad na mangyari muli ang isang bagay na tulad ng biglaang pag-angat ng Demon Scheming Sect? Sa oras na iyon, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng ating sect leader? Masamang ngiti sa mukha si Ethan habang nakatingin kay Locke. Medyo natutuwa ka, di ba? Hahaha. Stuart Kindstone, napakabait ng tingin mo sa ating pinuno ng sekta. Pagdating ng panahon, hindi siya titigil doon, sisiguraduhin niyang wala nang babalik sa mga taong nakasakit sa kanya. Tama, ikaw ang mas matagal nang nasa sekta at nag-init ang ulo. Hahaha, tinapik ni Ethan ang balikat ni Locke. Tumawa rin si Locke. Nanginig ang pisngi ni Sect Leader Zuan. Ethan, sabihin mo lang ang gusto mo. Gumawa tayo ng kasunduan. Bumalik sa pagiging seryoso ang mukha ni Ethan, alam mo ang gusto ko. Nakakuha ako ng 2,000 sagradong bato mula sa Double Dragon Gathering, halos kapareho ng nakuha ng huling pwesto sa Middle 3 Sects. Kung meron ka nito at mabilis kang lalaki, sa susunod na Double Dragon Gathering ay hindi ka na mahuhuli ng ganoon kalala sa Demon Scheming Sect. Nagliwanag ang mga mata ni Sect Leader Zuan. Nagtanong siya, ibig mong sabihin, handa kang bigyan ako ng 2,000 sagradong bato. Hindi ito pagbibigay, kundi pakikipagpalitan. Kumunat ang noo ni Ethan, sina Clara at Monica lang ang gusto namin, kung gayon, sa inyo na ang mga sagradong batong ito at gawin ninyo ang gusto ninyo sa kanila. Talagang sulit naman. Kumunat ang noo ni Sect Leader Zuan, ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang damdamin, kahit na ang kanyang mukha ay tila napakalamig. Gusto mong ibigay ko ang aking mga disipulo sa 2 demonyong cultivator para lang dyan. Ano ang masasabi mo sa akin? Negosyante. Pinutol siya ni Ethan nang nakangiti, nakipagkasundo ka kay Clara noong una. Ngayon, ako naman ang nakipagkasundo sa iyo. Pinapunta mo si Clara sa sekta mo para sa Double Dragon Gathering. Tapos na, at wala ka ring gaanong napanalunan. At ngayong pumunta ako sa iyo na may talo, hindi mo ba tatanggapin? Nanginginig ang balbas ni Sect Leader Zuan habang kumukunot ang noo. Ang paggamit ng mga disipulo sa isang kasunduan ay hindi ang matuwid na landas. Pero dahil handa ka, isa lang sa dalawa ang. Pareho lang o hindi na natin sila tatanggapin. Aalis na lang tayo at hindi natin sila tatanggapin. Malupit ang mga demonyong tagapagtanggol sa kaibuturan at gusto natin ang dalawa para lang mabawasan ang ating mga panghihinayang. Pero kung masyadong mataas ang presyo, mas gugustuhin nating huwag itong tanggapin. Ang pagdurog sa emosyon ay isang landas na dapat nating tahakin. Kumislap ang mga mata ni Ethan, kaya hindi nabigyan ng pagkakataon si Sect Leader Zuan na makipagtawaran. Alam ni Sect Leader Zuan na 2,000 sagradong bato lang ang hawak ko. 2 babae lang din ang gusto ko. Simula pa lang, natanggap na ang mga chips natin, at 2 resulta lang ang kasunduang ito. Pakiusap, tama na ang mga laro, Sect Leader Zuan. Minamaltrato mo ang aming katapatan. Kamangha-mangha. Natulala si Sect Leader Zuan, pero bumantong hininga siya, mga kasama, dalhin ninyo sina Clara at Monica. Oo. Isang disipulo sa labas ng pinto ang sumigaw at nagmamadaling sumunod. Tumango at ngumiti sina Ethan at Locke. Perpekto ang lahat sa ngayon. Ang matandang asno ay naakit ng mga sagradong bato. Huminga ng malalim si Sect Leader Zuan at naramdam ng pagkailang. Natuklasan niya na simula nang dumating si Ethan, maayos na ang lahat. Ang paggabay sa kanya ng ganito ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkabalisa. Kahit nakausap niya si Wilson ay hindi siya mawawala ng ganoong kalaking galing. Malungkot ang loob ni Sect Leader Zuan kaya sinabi niya, Ethan, alam ba ni Wilson na ibibigay mo ang 2,000 sagradong bato para sa 2 babae? Kung alam lang ba ng pinuno ng sekta, nakarating na kaya tayo rito? Ngumiti si Ethan, alam nating lahat na ang paggamit ng mga mapagkukunan laban sa kalaban ay hindi mabuti para sa sekta, ngunit ang mga demonyong tagapagtanggol ay makasarili. Para sa ating mga babae, minsan wala tayong ibang magagawa kundi baliwalain ang sekta. Tumango ang pinuno ng sekta na si Zuan. Tulad ng inaakala ko.
Walang kaalam-alam si Wilson tungkol dito. Mabuti naman. Dumating sila ng mag-isa. Ibig sabihin, wala silang demon scheming sect na sumusuporta sa kanila. Kahit kunin ko pa ang mga bato, kaya ko pa rin. Kumislap ang mga mata ni sect leader Zuan sa uhaw sa dugo habang nakangiti siya ng may masamang kutob. Kalalabas lang ni Carmelo ng silid na iyon at papasok na sana sa main hall, para magsaya habang si Ethan ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit nakita niya ang isang disipulo na nagmamadaling pumunta sa kung saan nakakulong ang mga batang babae at sumigaw, "Hoy, anong ginagawa ninyo?" "Bata Panginoon." Yumuko ang lalaki, "Bata, sinusunod ko ang utos ng pinuno ng sekta, dinadala ko sina Clara at Monica sa main hall." "Ano?" Gulat na tumingin si Carmelo sa main hall, "Ama, anong ginagawa mo?" 738. Anong nangyari sa dalawang mula sa Demon Scheming Sect? Patay na ba sila? Dahil sa hindi malamang dahilan, hinawakan ni Carmelo ang balikat ng disipulo habang nagtatanong. Bahagyang natakot ang disipulo, pinipigilan ang sakit na nagmumula sa kanyang balikat habang siya ay nag-aalangan, nagkaaway sila ng sect leader noong una. Nagutos ang sect leader na patayin sila, ngunit pagkatapos ano? Nakatitig si Carmelo sa kanya ng matalim. Lumunok ng malalim ang lalaki, nag-alangan, pagkatapos ay pinaalis kami ng sect leader. Nag-usap pa sila, tila may napagdesisyonan na, pagkatapos ay pinapunta ako ng sect leader sa mga babae. "Talunin mo." Umungol si Carmelo habang itinutulak siya. Nanginig ang pisngi niya, at namumula ang mga mata sa galit, "May conclusion ka na ba? Anong ginagawa ng matandang iyon? Hindi ba't sinabi ko sa kanya na dapat patayin si Ethan? Bakit sila nag-uusap lang?" Dahan daw ang tumayo muli ang disipulo, hindi man lang tinitignan ang galit na batang Panginoon, binibining Panginoon, kung iyon lang. "Kailangan kong sundin ang utos." "Tigil." Tumahol si Carmelo at halos umiyak ang lalaki sa takot. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang isang baliw na batang Panginoon. Natatakot siyang baka sumabog ang batang Panginoon at mapatay siya. Simula noong Double Dragon Gathering, ang batang Panginoon ay naging hindi natural, pabago-bago ang kanyang kalooban. Maraming nakababatang kapatid ang napatay sa kaunting kagustuhan. Hindi magiging malaki kung ito ay isang demonyong sekta. Pero matuwid na sekta kami rito. Paano kayo makakapatay ng kaliwat kanan? Pero dahil anak siya ng sect leader, walang ibang pagpipilian kundi tiisin ito. Halos maiyak na ang lalaki, "Ginang, ano po ang maitutulong ko? Sasama ako sa iyo. Gusto kong makita kung anong laro ang ginagawa ni Ethan para guluhin ang matandang lalaki." Naikuyom ni Carmelo ang kanyang mga kamao habang namumula ang kanyang mukha sa galit. Pagkalipas ng 15 minuto, bumukas ang mabigat na bakal na pinto kasabay ng langit-ngit. Bumalik na sa loob sina Carmelo at ang disipulo. Napangisi si Clara, "Bumalik ka na ba?" Nabalisa si Carmelo. Hindi siya sumagot. Lumapit ang disipulo, sa utos ng pinuno ng sekta, "Mga nakatatandang kapatid na sina Clara at Monica, pumunta kayo sa main hall." "Bakit naman natin gagawin?" Tanong pabalik ni Clara. Umiling ang disipulo. "Hindi ko alam." Pagkatapos makausap ng sect leader ang dalawang disipulo mula sa Demon Scheming Sect, sinabihan niya akong pumunta. Bago pa siya matapos, ang disipulo ay sinalubong ng isang malakas na sampal. Tinamaan nito ang kanyang pisngi ng napakalakas, dumuyugo siya mula sa bibig at bumagsak. "Dapat ikaw ang magsabi ng utos, hindi ang magsalita ng pabiro." Matalim na sabi ni Carmelo. Nadaig ng kawalang katarungan ang disipulo, ngunit hindi siya nagsalita. Labis ang tuwa ng mga babae. Inutusan ni Ethan si Zuan, ang pinuno ng sekta, na ilabas sila. Nagulat si Monica habang bumubulong ng hindi makapaniwala. Marunong makipagnegosasyon ang bastos na si Locke. Si Ethan siguro yun. "Clara, ang tauhan mo ay talagang kayang payagan ang sect leader." Ngumiti si Clara, ang kanyang pagmamalaki kay Ethan ay hindi maipaliwanag sa pamamagitan lamang ng mga salita. Naiinis si Carmelo sa kanilang mga mukha at muntik ng pasabugan ang gasket. "Huwag kang masyadong matuwa. Baka pumunta ka sa main hall para lang makita si Ethan na nakaluhod at nagmamakaawa sa tatay ko. Tumigil ka na." Galit na sabi ni Carmelo, "Mga kasama, kunin ninyo sila." "Oo.
May lumapit para samahan sila. Teka. Lumingon sila kay Rowan. Maaari ba akong pumunta sa main hall para makita rin? Nagsalita si Rowan. Kumunot ang noo ni Carmelo sa katumango na may mapang uyam ng ngiti. Oo naman, nakatatandang kapatid na Rowan, lagi mo akong inaalagaan dati, pero simula nang dumating ang lalaking yun, nagbago ka na. Nabighani ka rin ba sa kanya? Kung gayon, isasama rin kita, para makita kung sino ang tunay na mananalo sa pagitan natin. Ikinuyom ni Carmelo ang kanyang kamay at isa pang tao ang lumapit kay Rowan para kunin siya. Namumula, sumulyap si Rowan kay Clara, ngunit ang naging tugon niya ay isang mausisang tingin. Kinailangan niyang ibaba ang kanyang pulang-pulang mukha, hindi makatingin ng diretso rito. Naglakad ng marahan sina Carmelo at ang tatlong babae papunta sa main hall. Monica. Nang makita ang mga batang babae, ang hindi mapakali na si Locke ay patakbong tumayo at lumapit sa batang babaeng hindi niya nakita sa loob ng 20 taon upang hawakan ang malambot nitong mukha. Nanginginig si Monica, marahang hinaplos ng sarili niyang mga kamay ang matandang mukha habang malumanay na nagsasalita, ang tagal na, Locke. Oo, malaki na ang bata. Tumanggaw si Locke, naluluha sa emosyon. Ngumiti si Ethan, pagkatapos ay tumingin kay Clara ngunit hindi nagmamadaling lumapit sa kanya. Maingat niyang inilapag ang tasa at naglakad papunta sa kanya. Nandito ako para ihatid ka. Teka lang. Hindi siya naabutan ni Ethan nang pigilan siya ni Clara, sunduin mo ako. Iyon lang. Bakit? Nagulat ang lahat, hindi siya naintindihan. Si Rowan ang pinakanalito. Hindi ba't noon pa man ay gusto na niyang makita si Ethan? Bakit ngayon pa siya tatanggi? Tumawa si Ethan, oo, hindi lang ako pumunta para sunduin ka. Gusto kong bigyan ka ng sagot na 10 taon ng huli. Nanginginig ang mga mata ni Clara habang nakangiti. Naaalala mo pa ba ang tanong? Siyempre naman. Huminga ng malalim si Ethan bago nagsimulang magsalita, naaalala ko na tinanong mo ako sa Drifting Flower City kung may dahilan ba ako para magtagal pa. Tumanggaw si Clara, at naaalala kong sinabi mong hindi. Nagsinungaling ako at dahil dyan ay umubo pa ako ng dugo, ang dahilan ng dugong nakita mo. Kumislap ang mga mata ni Ethan sa luha, na parang naaalala ang pakiramdam na iyon. Ngayon, gusto kitang sagutin muli. Sa Drifting Flower City, ang tanging dahilan kung bakit ko gustong manatili ay para gugulin ang aking buhay sa sirang bahay na iyon. Dahil doon ako nakatira kasama ang taong ayaw kong iwan. Nanginig ang bibig ni Clara at saka lumawak sa isang nakabibighaning ngiti, isa na naman ba itong kasinungalingan? Sino ang nakakaalam? Habang buhay mo itong makikita, nakangiting sabi ni Ethan habang ibinuka ang kanyang mga braso. Handa ka bang mabuhay kasama ang demonyong ito, para mapatunayan ang sagot na ito? Humajejek si Clara, masungit na demonyo, babantayan kita buong buhay ko para makita kung nagsinungaling ka. Kapag nalaman kong nagsinungaling ka, humph. Padubog na niyakap ni Clara si Ethan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ang tibok ng puso nito habang bumubulong, mula ngayon, lagi kong pakikinggan ang tunog na ito, para makilala ka. Wala na akong ibang maisip na mas masaya pa. Pinulupot niya ang mga kamay sa baywang nito habang lumilitaw ang paggiliw sa kanyang mga mukha. Huminga siya ng malalim, pakiramdam niya ay payapa ang buong mundo. O baka naman pag-aari niya ang buong mundo. Natigilan si Rowan at bumaantong hininga sa pagkadismaya, ngunit nais pa rin niya ang kanilang ikabubuti. Nakangiti rin si Locke, masaya para sa kanya. Tanging si Carmelo lang ang nag-aalab sa galit, handang magbuga ng apoy na parang bulkan, masamang demonyo, hindi ko ibibigay sa iyo ang nakababatang kapatid na si Clara. Ama, ano ito? Bakit mo sila ibinibigay sa mga demonyong ito? Kung sakaling kumalat ang balita, sino ang muling gagalang sa Mystical Heaven Sect? Paano naman ako at ang sakit ko? Humarap si Carmelo kay Sect Leader Zuan, na nagsimulang magturo ng mga dahilan kung bakit hindi dapat gawin ito. Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Clara kay Ethan, paano ko maaayos ang aking elemental imbalance? Kailangan ko pa rin ang kanyang virginity. Siya lang ang maaari kong maging babae. Alam ng pinuno ng sekta na si Zuan ang lahat ng ito ngunit nanatiling matatag ang loob niya. Dahil gusto niyang mabuhay ang kanyang anak at ang mga batong iyon. Nagsalita ang pinuno ng sekta na si Zuan, Ethan, nakuha mo na ang gusto mo.
Tutuperin mo ba ang pangako mo? Anong pangako? Kailan ba ako nangako sa'yo? Pangungot siya ni Ethan, at agad na binawi ang kanyang sinabi. Sumigaw ang pinuno ng sekta na si Zuan, Ethan, pinaglalaroan mo ba ako? Huwag mong kalimutan, nasa Mystical Heaven sect ka na ngayon. At, nakuha ko na rin naman ang gusto ko, hahaha. Kumislap ang mga mata ni Ethan, ang kanyang ngiti ay malademonyong. 739. Nalungkot ang mukha ni sect leader Zuan habang tumatahol, alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang mga demonic cultivator, pero hindi ako naniniwalang may lakas ng loob kang bawiin ang sinabi mo sa sekta ko. Binaliktad mo ba ang sinabi ko? Hahaha, sect leader Zuan, pinalalaki mo ng sobra ang mga bagay-bagay. Ngumisi si Ethan, kung pag-uusapan ang tiwala, wala naman tayong pinagkakaabalahan. Maging tapat tayo, umabot ka ba talaga sa puntong iyon, hanggang Titans lang para makuha si Clara, para lang sa Double Dragon Gathering? Hindi ba't para iligtas ang kawawa mong anak? Nanginginig si sect leader Zuan habang nagsasalita, saan mo narinig yan? Pangitik si Ethan at sa isang kislap ng asol, lumitaw ang Dana na kilala ng lahat. Dana! Sigaw ng mga batang babae. Nabigla si Dana nang lumitaw siya rito, ngunit masaya siyang pumunta sa kanila. Ate Rowan, Clara, sinabi ko na kay Ethan ang lahat. Ilalabas niya tayo. Napangi sa tuwa ang mga batang babae. Alam ni Zuan, ang pinuno ng sekta, na alam ni Ethan ang lahat kaya hindi na siya nagkunwari. Tumayo siya, inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Malinaw na gusto niyang nakawin si Ethan. Ngumisi si Ethan, pinuno ng sekta Zuan, ikaw ang hindi nagpakita ng tiwala sa amin. Hindi kailanman gagana ang ating kasunduan. Pero ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. 2,000 sagradong bato para kina Clara at Monica. Mayroon ka ng pagpipilian ngayon sa pagitan ng kinabukasan ng sekta at ng buhay ng iyong anak. Nagulat ang mga tao at bumaling kay sect leader Zuan upang hintayin ang kanyang sagot. Naunawaan na ngayon ng mga batang babae kung paano nakumbinsi ni Ethan ang kanilang pinuno ng sekta na dalhin sila rito. Ang 2,000 sagradong bato ay lubhang kaakit-akit para sa isang sekta. Hindi nakakapagtaka na maging ang pinuno ng sekta, na laging iniisip ang kanyang anak, ay naakit. Pero nang mabanggit lang ni Ethan sina Clara at Monica, labis siyang nalungkot. Paano niya ito nakalimutan? Nakatitig si Carmelo sa kanyang ama, basang-basa ng pawis, at naghihintay sa kanyang desisyon. Hindi naman siguro siya pababayaan ng kanyang ama para sa 2,000 sagradong bato, di ba? Ethan. Kumurap si sect leader Zuan habang nagsasalita, gusto ko ang isda at gusto ko rin ang paa ng oso. Paano mo ito gagawin? Tinitigan siya ni Ethan ng matalim, hindi ba't pagsuko ng isda para sa paa ng oso? Mali, kinakain mo ang paa at kinukuha ang isda. Ganoon mo sila nagagawang dalawa. Sumabog ang aura ni sect leader Zuan kasabay ng pagtaas ng kanyang uhaw sa dugo, na nagpanginig sa lahat. Ang kapangyarihan ng isang eksperto sa ethereal stage sa ika-8 layer ay naging dahilan upang maramdaman ng mga radiant stage cultivator na ito na parang nasa ilalim sila ng isang bundok na hihilo dahil sa presyon nito. Tuwang-tuwa si Carmelo. Nakuha niya ang balak ng kanyang ama na makuha si Clara at ang mga bato. Nangangahulugan iyon ng pagpatay sa dalawa. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanyang kagalakan nang isang mapulang kamao ang humampa sa kanyang dibdib. Hindi man lang siya nakareact ng dumaloy ang kapangyarihan sa kanyang dibdib na parang espada. Sumirit siya ng dugo mula sa kanyang bibig habang siya ay lumipad, na lumikha ng 3 metrong malaking butas sa pader. Sumikat ang maliwanag na sikat ng araw mula sa labas, sa kanyang dagwang figure at kumikinang sa gininto ang kaliskis ng kanyang baluti, na ngayon ay yupi-yupi na. Nanginginig, tiningnan ni Carmelo ang kanyang dating pwesto ng may puot, Ethan. Isang espiritual na baluti para sa ika-9 na baitang. Malamang na maswerte ka sa araw na ito para makaligtas sa isang suntok ko, naiinis na sabi ni Ethan. Namutla si sect leader Zuan. Isang pulang sibat na may 30 metro ang haba ang lumitaw sa likuran niya at tumusok sa maliit na pangangatawan ni Ethan habang umuungal, Ethan, sinaktan mo ang anak ko. Mamatay ka.
Sa paparating na napakalaking kapangyarihang bumabagsak sa kanila, namutla si Monica at gustong babalaan si Ethan, ngunit pinigilan siya ni Locke nang nakangiti. Naguluhan ni Monica. Mukhang nasa Radiant stage si Ethan. Ang pagiging fighting sect leader sa kanyang baliw na estado ay isang sentensya ng kamatayan. Gayunpaman, hindi nagpakita ng kahit kaunting pag-aalala si Locke. Naniniwala ba silang lahat na mabubuhay pa si Ethan pagkatapos ng soul attack ng sect leader? Wala siyang paraan para malaman, nakita na ng lahat ng tao rito ang kapangyarihan ni Ethan, at alam nilang kakaiba ito. Pinuno ng sekta Zuan, ginagamit mo ang kapangyarihan para masunod ang gusto mo. Dahil gusto mo ito, hindi ako magpipigil, hahaha, sumanghel si Ethan at tumingin sa mahabang sibat. Pinaikit niya ang mga mata at umalangaw-ngaw ang isang ungol ng dragon kasabay ng isang nakakagulat na liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan. Bam! Bam! Ang malakas na kalabog ay pumutok sa tainga ng iba, ang pagbaha ng kapangyarihan ay tumangay sa lahat ng dako at nagpasabog sa main hall, at ang mga piraso nito ay nagkalat kung saan-saan. Niyanig ng malakas na puwersa ang buong sekta. Nagulat ang mga elder at ang mga kagalang-galang at nagtakbuhan palapit. Habang ang mga walang kaalam-alam na disipulo ay gulat na pinanood lamang ang main hall. Anong nangyayari dyan? Patuloy na nayanig ang lupa habang nilalamon ng alikabok ang kalangitan, tinatakpan ng maliwanag na araw sa itaas. Hinawakan ng mga batang babae ang kanilang mga tainga, nanginginig kasabay ng lupa habang sinusubukan nilang kumapit. Nang hamupa ang lahat, gulat na nanood si Monica, sige. Monica, yan ang patunay na si Stuart Kinstone ang pinakamahusay na disipulo sa kanlurang lupain, isang kaluluwa ng dragon sa langit na parang exalted double dragons. Iginalaw ng malaking pulang dragon ang buntot nito at mahigpit na ibinalot ang sibat. Hindi ito makagalaw kahit isang pulgada. Ngumisi si Ethan sa sibat, halos hindi ito pinansin. Napayuko si Locke sa pagmamalaki, habang ipinakikilala ang kanyang asawa. Para bang kanya na ang kaluluwa sa simula pa lang. Natigilan si Monica at napabuntong hininga, "Junior sister, ang tauhan mo ay katulad ng sinabi mo." Ito ang unang beses na nakakita ako ng isang disipulo na pumipigil sa galit na suntok ng sect leader. Ngumiti si Clara ng may pagmamalaki. Si Luke ay mayabang din, Monica, si Stuart Kinstone ay hindi lamang isang disipulo, sa Double Dragon Gathering siya. Walang kinalaman ang lakas niya sa iyo. Huwag kang magsalita na parang iyo ang kanyang kaluwalhatian. Itinuon ni Monica ang kanyang eleganteng mga mata sa kanya at umiling. Hindi ka pa rin nagbabago pagkatapos ng maraming taon. Mahilig ka pa ring magyabang, naiintindihan ko. Ngumiti si Luke ng nahihiyang, habang nakatingin kay Monica ng may tuwa at kaligayahan. Pinagmasdan ni Zuan, ang pinuno ng sekta, ang dragon ni Ethan at nagulat siya. Narinig niya ang mga disipulong bumalik na matapang si Ethan, ngunit hindi sa ganito kalayo. Nasa ika-8 patong na ethereal stage siya noon, pero si Ethan ay nasa ika-4 na patong na radiant stage pa lang. Mahigit 10 patong na ang pagitan. Kahit na may kaluluwa ng dragon sa langit, may limitasyon pa rin kung gaano kalawak ang kaya nitong tugunan. Ngunit ang kanyang pinagkakatiwalaang mahabang sibat ay hindi man lang kayang hawakan si Ethan dahil nakulong ito ng pulang dragon. Sa sobrang lakas nito ay natalo pa nito ang isang ekspertong tulad niya. Napansin ni Ethan ang kanyang pagkabigla, "Sect Leader Zuan, maaaring ako ay nasa mababang cultivation, ngunit nabuo ang aking kaluluwa nang pumasok ako sa Radiant Stage." Sa madaling salita, ang aking kaluluwa ay parang isang kaluluwa sa ika-4 na layer ng ethereal stage. Hindi pa kasama rito ang pinakamalakas na kaluluwa, ang Heaven Dragon. Kailangan mong magsikap ng mas mabuti kung gusto mong kunin ang buhay ko, hahaha. Nagalit ng husto si Sect Leader Zuan, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Isa itong lantara na panunuya. Ngayon lang siya kinutya ng isang batang Radiant Stage expert sa buong buhay niya. Ang mas malala pa rito ay hindi na mapabubulaanan ang panunuya. Habang nakatingin sa nakulong na mahabang sibat, lalong nagalit ang pinuno ng sekta na si Zuan. Sa kanyang teritoryo, siya ang mukhang masama, ang kanyang anak ay nadurog, at wala siyang magawa tungkol dito. Pakiramdam niya ay wala na siyang natitirang mukha. Whoosh!
Nanginginig ang pinuno ng sekta na si Zuan at ay nalaala ang mahabang sibat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ethan, malamig na kumikislap. Ethan, ikaw talaga ang pinakamahusay na disipulo na ipinakita mo sa Double Dragon Gathering. Pero huwag mong isipin kahit isang segundo na makakapunta ka kahit saan mo gusto sa mga lupain sa kanluran. Hindi ka pa ang pinakamagaling. Narito ang Mystical Heaven Sect, hindi ang iyong bakuran. Umungol si Sect Leader Zuan at 10 figure ang nagkalat sa kalangitan. 740. Whoosh! Isa-isa, nagtipon sa paligid nila ang mga eksperto sa ethereal stage, na mahigit 60 ang bilang. Ang kanilang malalaking aura ay naging isang hola, na ikinulong silang lahat sa gitna. Nanlulumo ang mga babae habang pinagmamasdan ang mababangges na mukha ng bawat isa sa kanila at nanginginig. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng sekta. Mag-isa, kayang talunin sila ni Ethan, pero hindi sa ganitong paraan. Nag-aalala ang mga babae para kay Ethan, ngunit siya at si Locke ay kalmado pa rin gaya ng dati. Kahit si Dana ay hindi kinibo. Na para bang nasa plano ang lahat. Ngumisi pa si Dana sa mga matatanda, habang umiiling. Nagsasabay-sabay. Ipapakita namin sa iyo ang tunay na kahulugan sa lalong madaling panahon. Ethan, wala kang matatakbuhan. Nang makitang narito na ang tulong, nabawi ni Carmelo ang kanyang ego. Pinipilit niyang makatayo mula sa mabigat na sugat, humajejek siya, hahaha, hindi ka ba matapang? Tingnan natin kung gaano katatag ang loob mo sa bahay ko. Mga kasama, patayin ninyo siya. Utos ni Carmelo at kikilos na sana ang mga elder, ngunit pinigilan sila ni Sect Leader Zuan. Hindi pinansin ang kanyang walang kaalam-alam na anak, at tiningnan ni Sect Leader Zuan si Ethan, ibigay mo ang mga bato at palalayain kita. Ama, sigaw ni Carmelo ngunit nawayan siya ni Sect Leader Zuan. May masamang ngiti sa mukha ni Ethan, Sect Leader Zuan, akala mo ba 3 taong gulang ako? Kung kumalat ang balita na hindi lang ako gustong patayin ng Mystical Heaven Sect sa simula pa lang, kundi gusto na rin niyang nakawin ang mga sagradong bato ng isang disipulo lang, hahamakin ka ng buong kanlurang lupain. Papayagan mo ba talaga yan? Hahaha, sa huli, gagamitin mo pa rin ang kapangyarihan para masunod ang gusto mo. Hindi ako tanga, kaya sana huwag mong insultuhan ang katalinuhan ko. Walang maniniwala sa'yo. Ethan, ang pinakamalaking kahinaan mo ay ang pagiging matalino mo. Mas mabuti pa sana kung namatay ka na lang ng hindi gaanong nakakaalam. Nanginig ang noo ni Sect Leader Zuan, dahil nahulaan mo na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kailangan ko na lang hanapin sa bangkay mo ang regalo ko. Sigurado ka bang mahahanap mo sila? Hahaha, kahit hindi ko gawin yan, wala ring mawawala. Sa huli, ang isang matalinong lalaking tulad mo ay hindi makakalabas ng buhay dito. Sigaw ni Sect Leader Zuan, lahat ay salakayin. Patayin siya anuman ang mangyari. Ang iba ay umungal at nagsama-sama kay Ethan, pinakawalan ang kanilang mga kaluluwa at pinalibutan ang makapangyarihang Scarlata na hari ng dragon. Kahit ang Almighty Scarlet Dragon King ay nanginig dahil sa makapal na uhaw sa dugo. Nagtaas ng kilay si Ethan at kumaway, si Sect Leader Zuan at ang makapangyarihang Mystical Heaven Sect ay nakikipagsabuatan sa isang tao. Nako, kung alam lang ng mundo. Mali ka. Walang makakaalam na kasama kang patay. May masamang ngisi sa mukha si Sect Leader Zuan, malapit nang matuklasan ng mga bansang kanluranin ang pinakamahusay na talento sa mga bansang kanluranin, si Ethan, na sumalakay sa Mystical Heaven Sect sa kanyang kabaliwan upang labagin at patayin ang isang babaeng disipulo, na nagdulot ng kaguluhan sa ating sekta. Nakipaglaban ng mga elder para pigilan ka ngunit ang demonyo ay baliw at walang ibang nagawa kundi ang pabagsakin siya. Kahit si Wilson ay hindi maaaring questionin iyon. Nagulat ang iba. Gusto silang patayin ni Sect Leader Zuan anuman ang mangyari, pagkatapos ay gumawa ng kahit anong dahilan. Nang makita ang mga matatanda na papalapit, naging seryoso sila, habang ang mga batang babae ay handang mamatay dito. Tanging si Ethan lamang ang tumango, magandang talumpati, pero paano naman ang puntong ito? Ang pinakamahusay na talento sa kanlurang lupain, ang bantog at walang pakialam na si Ethan, ay naging biktima ng isang napakasamang pukana.
Plano ng Mystical Heaven Sect na nakawin sa kanya ang 2,000 sagradong bato at patayin pa siya para sa mga ito. Gayunpaman, ang mga elder ng sect ay sumaklolo, at gumawa ng daanan ng dugo. Kumislap ang singsing ni Ethan at lumabas ang 50 elder ng Demon Scheming Sect, ipinakita ang kanilang mga kaluluwa ng malakas habang sinasalubong nila ang atake ng Mystical Heaven Sect. Bumalik ang mga elder sa tabi ni Ethan na may mabigat na mukha habang maingat nilang pinagmamasdan ang kalaban. Habang ang mga elder ng Mystical Heaven Sect ay natigilan nang makita ang 50 tao pang lumalabas mula sa kung saan. Ano? Kayang-kaya ng singsing ng batang ito ang mga tao. Nanginginig ang mga mata ni Carmelo habang sumisigaw. Umiling si Sect Leader Zuan, sa pinakamarami, ang singsing niya ay kayang-kaya lang ang ganito karaming tao. Huminahon ka. Kinukot siya ni Zuan, ang pinuno ng sekta, si Ethan, hindi naman masama ang bersyon mo, pero sayang at hindi ito mangyayari. Ito ang Mystical Heaven Sect. Nasa akin ang lahat ng tauhan at kapangyarihang kailangan ko samantalang 50 tao na lang ang meron ka. Ano pa nga ba ang 50 bangkay? Sumigaw ang pinuno ng sekta na si Zuan, mga matatanda at kagalang-galang na nasa loob, pakinggan ninyo ang aking utos. Sa kanyang pagtawag, ang kalangitan ay agad na napuno ng mga taong lumilipad ng paisa-isa. Daan-daan sila. Ethan, ngayon ay ililibing ka kasama ng mga taong ito. Ngumisi si Sect Leader Zuan ng may pagmamalaki. Tuwang-tuwa si Carmelo. Ngunit sa kabila ng tripling-dobling patong na nakapalibot sa kanya, hindi nabalisa sina Ethan at ang mga bagong elder ng Demon Scheming Sect na nasa eksena. Planado na nila ang lahat. Habang tumatawa sa langit, itinaas ni Ethan ang kanyang singsing, kumikinang ang kanyang mga mata, pinuno ng sekta Zuan, sa tingin mo ba ikaw lang ang makakatawag ng mga tao palabas? Hahaha, maaaring nasa iyo na ito, pero kahit hindi mo inaasahan, dahil sa aking pagiging maingat, paano ako makakapunta ng walang kasiguraduhan? Para lang mamatay. Nanginginig ang pinuno ng sekta na si Zuan, hindi mapakali ang kanyang puso. Pagkatapos ay mukhang natigilan siya tulad ng ibang mga elder sa nangyari. Dumating ang mga kapatid upang tumugon sa tawag. Kumislap ng asol ang thundering ni Ethan. Nagsimulang lumabas ang mga ilaw mula rito at isang aura ang bumalot kalangitan. Ang pressure ng grupo ng Mystical Heaven Sect ay agad na nawala. Nang matapos ang light show, isang nakakagulat na eksena ang lumabas. Maging ang sect leader na si Zuan ay natigilan at napanganga, umaatake ang kaaway. Sa isang iglap, walang makapaniwala sa kanilang nakita. Hindi naman kalabisan sabihing natigilan ang buong sekta. Inaatake sila. Kumalat ang sigaw na ito sa buong Mystical Heaven Sect. Maraming disipulo ang natigilan sa balita. Saan? Paano tayo inaatake ng ganito kaliwanag at kasul ang langit? Isa pa, hindi ba nakaon ang array? Nasaan ang mga atake? Hindi pa rin nila alam na bagamat ang pag-atake sa gabi ay isang pagsalakay sa gabi, ang pag-atake naman sa liwanag ng araw ay tinatawag na pag-atake ng kaaway. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, ang kritikal na punto rito ay kung sino ang kaaway, at kung maaari ba silang bantayin nito. Hinamak sina Ethan at Locke ng pinuno ng sekta na si Zuan. Tumawag si Ethan ng 50 katulong ngunit hindi pa rin tumatawag si pinuno ng sekta na si Zuan. Ngunit ngayon, isinigaw niya ito at pinatunayan na may kapangyarihan silang takutin ang sekta. At ang kapangyarihang ito ay nasa loob na ngayon ng kanilang pinahahalagahang hanay na nagtatanggol sa sekta. Nasa kanilang tahanan sila. Ang biglaang pag-ataking ito ay sadyang napakahirap intindihin at paghandaan ng mga disipulo. Isa itong nakatagong panganib para sa hinaharap. Paano ito nangyari? Napanganga si Carmelo sa hukbo, saan sila nanggaling. At ang dami nila. Paano niya nagagawang magkulong ng ganito karaming tao sa kanyang grupo? Gulat na gulat din ang mga batang babae. Ang dating maaliwalas na kalangitan ay natatakpan na ngayon ng 10,000 ng mga tao. Literal na isa itong hukbo. Paano nangyari ito? Isang simpleng imbakan lamang ang nag-iimbak ng hukbong naka-standby. Napasinghap ang lahat kay Ethan at sa singsing nito. Saan nakuha ng lalaking ito ang ganyang klaseng kayamanan? Nakakapangilabot naman yan.
Hindi ba't ibig sabihin noon ay kaya niyang saktan ang sinuman gamit ang isang hukbo kahit kailan, kahit saan? Napakahirap nitong marinig. Paano nila malalaman na muling pinanday ni Kunpang ang singsing para maging sagrado? Hindi lang napakalaki ng espasyo nito, kayang-kaya pa nitong magkasya ang isang bansa. Hindi ito ang punto, ang mahalaga rito ay nahikayat ni Ethan ang hukbo at daan-daang eksperto sa ethereal stage mula sa Demon Scheming Sect na madaling makalusot sa hanay ng Mystical Heaven Sect. Ang sumunod ay halata, isang malaking digmaan sa lupain ng sekta. Ngayon, ang tanging lakas na lamang ang magpapasya kung sino ang mananalo. Sa digmaang ito, nakataya ang kapalaran ng Mystical Heaven Sect. Mapapahamak ba ito? Haha, malamang. 741. Kagalang-galang na Chi, kagalang-galang na Bai, kukunin ninyo ang kanang bahagi at pipigilan ang kalaban. Elder Quill, kapatid na Baker, kukunin ninyo ang kaliwang bahagi. Elder Lee, kukunin niyo ang natitirang mga eksperto sa ethereal stage at gagawa ng daan sa gitna. Ang mga disipulo ay sasama sa hukbong lumilipad na tigre sa isang malawakang pagpatay. Kunin ang kaba ng bayan at putulin ang kanilang mga karagdagang tauhan. Dumating na ang hukbo at nagsimulang magbigay ng mga utos si Dexter Larsen tulad ng ginagawa ng isang tunay na marshal. Umungol ang mga lalaki at nagtungo upang pumatay. Mabagal pa rin sa pagsalakay ang mga matandang miyembro ng Mystical Heaven Sect nang dumating ang puwersa ng Demon Scheming Sect na may balak na pumatay. Ngayon ay kailangan na nilang gumanti. Gayunpaman, inihahanda sila ng puwersa ng Demon Scheming Sect kay Dexter hanggang ngayon, tinuturuan sila ng porma sayon. Ang purong pagpapakita ay nagdulot ng takot sa Mystical Heaven Sect, kahit na hindi sila handa, at ginawa silang balisa sa kanilang tugon. Sa isang laban lamang, ang isang commander ay walang gaanong kahalagahan, habang sa isang grupo, doon niya na ipapakita ang kanyang kakayahan, nangunguna sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng estratehiya at kamalayan. Sa isang iglap, ang labanan ay naging isang pagsasakatuparan ng estratehiyang naisip nina Dexter at Ethan noong una, na siyang nanguna. Sila ang napapaligiran ng daan-daang elder, ngunit ngayon, ang kaliwat kanang bahagi ay nakalaya na habang nasa gitna, ang puwersa ni Elder Lee ay nagkakaroon ng madaling panahon sa paglilinis ng landas. Pagkatapos ay kinuha ni Dexter ang Flying Tiger Army, ang Radiant Stage at ang mga disipulo ng Profound Heaven Demon Scheming Sect habang sumusugod siya, hindi pinapansin ang mga laban ng mga eksperto sa ethereal stage upang hindi matalo ng walang kabuluhan. Ang kanilang mga target. Mga disipulo ng Mystical Heaven Sect. Layunin nilang patayin sila at kunin ang mga armas at tableta ng kaba ng bayan upang pilayin ang mga kalaban. Kahit malapit lang ang mga reinforcement, alam nilang napakabilis nilang matalo at mapapabagsak nito ang moral ng mga ethereal stage expert na magpapahina sa kanilang loob na lumaban. Tumanggo si Ethan, si Dexter ay lalong nagiging mahusay. Hindi siya natatakot kahit na inuutusan ng mga eksperto sa ethereal stage. Katulad ko lang siya noong araw. Nariyan din ang angkan ng Larsen. Nagulat si Clara nang makita ang mga pamilyar na mukha. Tumanggo si Ethan, oo, nabalitaan nilang kinuha ang ginang ng dakilang Katie wala na si Kindstone at dumating sila ng buong lakas para tulungan ako. Hahaha, ano? Kahit na matagal na mula nang umalis ako sa angkan ng Larsen, mataas pa 78 rin ang respeto nila sa akin. Inikat niya ang kanyang mga mata at umiling. Pero paano naman ang Demon Scheming Sect? Paano mo nabigyan ng ganito kalaking kapangyarihan ang sect leader? Gulat na tanong ni Monica. Lumaki na siya sa sekta at alam na niya ang kapangyarihan nito. Pero bakit walang itinatanggi ang pinuno ng sekta ng Demon Scheming Sect sa pagliligtas sa asawa ni Ethan? Hindi niya talaga maintindihan. Mas mahalaga ba si Ethan sa pinuno ng sekta kaysa sa sekta mismo? Nagkatinginan sina Ethan at Locke at sabay na tumawa, sige, mamaya na lang tayo mag-usap. Ngayon, kailangan na nating tapusin ang nasimulan natin. Nagningning ang mga mata ni Ethan at tumitig kay Sect Leader Zuan. Nakangiting sumigaw siya, Sect Leader Zuan, mukhang hindi nalalayo ang bersyon ko na magkatotoo, hahaha. Nanginig ang mukha ni Sect Leader Zuan.
Habang pinagmamasdan ang nagngangalit na larangan ng digmaan, nagulat at nagalit siya, kinuyam ang kanyang mga kamao habang nanginginig ang buong katawan. Ang biglaang pag-atake ni Ethan ay taliwa sa kanyang mga hula at iyon ang nagpatakot sa kanya, hanggang sa puntong nagdulot pa ito ng takot. Pero isa siyang pinuno ng sekta. Huminga siya ng malalim ng ilang beses para kumalma, Mystical Heaven Sect, lumaban. Talunin ang mga mananakop. Pindutin ang kampana. Hooray! Ngunit hindi kalayuan sa main hall, may mga ungol na narinig habang nagsisimula itong magliyab. Sumigaw ang pinuno ng sekta na si Zuan, iyan ang kaba ng bayan. Ninanakaw nila ang ating mga armas at pinuputol ang ating mga supply. Sus Mariosep. Handa na sila para dito mula pa sa simula. Kaya nila sinimulan ang digmaang ito, sabi ng isang kagalang-galang na may mahabang balbas na nakatayo sa tabi ng pinuno ng sekta na si Zuan. Nagsimula siyang magmura. Pero paano nalaman ng mga tagalabas na ito kung nasaan ang ating kayamanan? Sino ba ang nagsabi sa kanila? Nagngalit ang mga ngipin ni Sect Leader Zuan at hinawakan ang isang batang babae sa kanyang mga matang namumula, Dana, taksil ka. Sinabi mo pa ang lahat sa iyong mga kaaway. Hindi mo binibigyan ng pagkakataong mabuhay ang Mystical Heaven Sect. Kung alam ko lang, hindi na sana kita tinanggap. Aba! Nanginginig at mukhang takot si Dana habang nagtatago sa likod ni Clara. Ngunit agad niyang nalampasan ang kanyang takot at inilabas ang kanyang ilong, guro, hindi ba't ikaw ang nagkunwari sa akin? Tama na ang iyong marangal na gawa, huwag mo nang subukang magmukhang mabait. Gaya ng sinabi ni Ethan, bawat isa sa atin ay kumukuha ng ating kailangan, anuman ang mangyari sa isa't isa. Gusto mo ang ating buhay at dapat ko lang itong ibigay. Hindi maaari. Nanginginig ang buong katawan, nag-aalab ang galit ni Sect Leader Zuan habang tumatahol, maruming traidor, niloko ka ng demonyong punk na iyon. Sisiguraduhin kong mapapalayas kita dahil sa pagtataksil na ito. Itinuro ni Sect Leader Zuan at ang mahabang kaluluwa ng sibat ay direktang tumama kay Dana. Muling yumuko si Dana sa likod ni Clara. Pagkatapos, muling umungal ang dragon at hinaranggan ng makapangyarihang Escarlata na hari ng dragon ni Ethan ang mga batang babae. Ikinumpas nito ang buntot nito at hinampas ang mahabang sibat. Mula sa napakalakas na power surge na pinakawalan, maraming ethereal stage expert na lumalaban ang nalipad ng matamaan pabalik ang mahabang sibat. Ang makapangyarihang Escarlata na hari ng dragon ay mayroon ding kaliski sa buntot nito na nawasak dahil sa sagupaan. Ito ay tabla. Pinuno ng sekta Zuan, ang dalaga ay nakababatang kapatid ng aking asawa, kaya naman nakababata ko na siyang kapatid. Minamaliit mo ba ako ng husto sa pamamagitan ng pagpuntirya sa kanya? Lumakad si Ethan sa pulang dragon at kinutya si pinuno ng sekta Zuan. Nagngalit ang mga ngipin ni Sect Leader Zuan habang dumura, Ethan, dinala mo silang lahat dito para sirain ang sekta ko. Hindi kita palalayasin dahil lang dito. Sok, parang mag-isa ka lang kung magsalita, Hapokrito. Pangiinis ni Ethan. Kahit ano paman, nangako ako ngayon na gagawin ko ang 3 bagay. Una, sagutin ang 10 taong tanong ng asawa ko. Pangalawa, kunin siya mula sa lugar na ito na inialay niya ang sarili niya para sa akin. At pangatlo, humph. Nagniningning ang mga mata ni Ethan sa pagkauhaw sa dugo. Para maalis ang sino mang maglalakas loob na magbanta sa aking asawa. Kaya nga malapit na ang iyong kamatayan, kaya hindi mo na siya kailanman gagalawin muli. Umungol si Ethan nang sugurin ng pulang dragon si Sect Leader Zuan. Nagngalit ang mga ngipin ni Sect Leader Zuan at sumugod din. Ang malaking mahabang sibat at ang makapangyarihang pulang dragon ay naglaban sa isang makapangyarihang pagpapakita ng lakas. Ang pag-agos ng kapangyarihan ay nagmukhang isang awayan ng mga bata ang mga labanan sa paligid, na nagtulak sa mga eksperto sa ethereal stage na umatras bago pa man nila maipagpatuloy ang laban. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga kamag-anak ng Demon Scheming Sect ang kaluluwa ni Ethan at nagulat sila sa kapangyarihan nito. Kung titingnan ang laban ng dalawa, hindi iyon sa pagitan ng isang disipulo at isang pinuno ng sekta, kundi sa pagitan ng 2 pinuno ng sekta. Bumantong hininga ang bawat matanda at kagalang-galang pagkatapos ay tumango. Sa isang punto, tila ginamit ni Ethan ang kapangyarihan ng isang pinuno ng sekta.
Pinuno ng sekta, tutulungan ka namin. Sigaw ng dalawang kagalang-galang na katabi ni sect leader Zuan. Ngunit isang team na anino ang lumitaw sa harap nila, si Jigo. Malamig na tumingin si Jigo sa kanila, pasensya na, sana ay hindi ninyo istorbohin ang laban ni Stuart Kindstone. Ako ang kakalabanin ninyo. Nanunuya ang dalawa, nasa ika-6 na patong ka lang samantalang kami ay nasa ika-7 patong na ethereal stage. Umaasa ka bang madadalo mo kaming lahat ng mag-isa? Tanga! Hahaha, mga hanggal, tayo ang mga tao ni Stuart Kindstone. Paano magiging normal ang ating paglilinang? Nakangising sabi ni Jigo, mga hanggal na lokal na magsasaka lamang ang mag-iisip niyan. Nagalit ang dalawa, Humph, malalaman mo rin naman agad, pare. Masdan mo ang kapangyarihan ng mga double axe exterminator ng Mystical Heaven Sect. Nanginig ang dalawa at isang malaking palakol pati na rin ang palakol na panlaban ang lumitaw sa likuran nila. Ang kanilang kapangyarihan ay napakalakas na parang pop unit sila ng espasyo habang tinatadtad nila si Jigo. Hahaha, ang ating mga kaluluwang may palakol ay sikat sa buong kanlurang lupain dahil sa kanilang talas. Kahit ang isang kaluluwang nasasakupan ay magkakaroon ng butas. Tiyak ang iyong kamatayan dahil sa iyong mahinang cultivation. Pasensya na kung nadismaya ka. Kumislap at napangiti si Jigo nang makita ang paparating na mga palakol. Pagkatapos, isang masamang aura ang sumabog mula sa kanya. Berianti ng kaluluwa, Necro Dragon Claws. Umungol. Isang dagandong ang yumanig sa kalangitan ng bumalot kay Jigo ang isang madilim na dragon. Ang dalawang kuko ng dragon ay naglalabas ng masamang kapangyarihan habang hawak nito ang mga palakol. Nanunuya ang dalawa, hanggal, hindi yan kaluluwa ng dragon sa langit. Imposibleng mangyari yan, ha? Pumutok. Nanginig ang dawa at nanlaki ang kanilang mga mata, parang namamatay ng ganoon. Tungkol naman sa mga palakol, nagkapira-piraso ang mga ito, nilipad ng hangin. Sa mga itim na kuko ng dragon ni Jigo, mayroon pang mahinang itim na liwanag. Hindi ako kaluluwa ng dragon na parang langit o lupa, pero hindi ibig sabihin noon ay matatalo ako sa mga hanggal na sobrang kumpiyansa. Nagningning ang mga mata ni Jigo at umalis siya, naiwan ang mga nakapalibot na matatanda na nakanganga sa gulat. Manggaling ba siya sa secular na mundo? Para may ugnay siya kay Ethan, tiyak na iba ang ugali niya. 742. Pigilan ninyo ang mga batang yan sa pagpunta sa kaba ng bayan. Sa pamumuno ni Dexter, mabilis na nakatakas ang mga disipulo ng Flying Tiger Army at Demon Skimong Sect mula sa mga laban ng mga eksperto sa ethereal stage at diretsyong sumugod sa mga kritikal na lugar ng Mystical Heaven Sect. Hindi lamang si Sect Leader Zuan ang nakakakita ng kanilang plano, maraming iba pang mga elder ang nag-aalala rin tungkol dito. Sa sigaw ng isang lalaki, marami pang iba ang nakatakas mula sa kanilang mga kalaban at hinabol si Dexter. Isang matinding pressure ang agad na dumapo sa kanila mula sa likuran, at kahit na karamihan ay naharangan ng mga elder ng Demon Skimong Sect, mayroon pa ring 6 na nakalusot. Sa ilalim ng mga makapangyarihang aurang iyon, nakasimangot si Dexter, at nanginig ang kanyang anit. Lahat sila ay mga disipulo lamang ng Radiant Stage at Profound Heaven. Ang pagharap sa isang eksperto sa ethereal stage ay parang pagpapamatay. Kahit libu-libong tao ang nasa panig niya, hahantong pa rin ito sa kanilang malupit na kamatayan. Wala silang paraan para pigilan ang mga kaluluwa ng mga eksperto sa ethereal stage gamit ang kanilang maliit na banal na sentido. Mapupudpud sila na parang damo. Swoosh! Biglang lumitaw ang dalawang pamilyar na figure sa tabi ni na Dexter, Grace at Gary. Habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalala, nagmadali si Gary, Larson Clanhead, ano ang gagawin natin? Sinabi sa amin ng Panginoon na sundin namin ang bawat utos mo. Mga disipulo ka ba ni Kuya Kindstone? Talaga bang tumatanggap siya ng mga disipulo? Lagi siyang tumatanggi kapag tinatanong. Kahit si elder yan ay binigyan lamang ng kasanayan at hindi kailanman tinatanggap bilang disipulo. Ikaw. Nanginginig si Dexter dahil sa gulat. Pagkatapos ay tumango, naiintindihan ko. Hindi nakakapagtaka na pinili kayong dalawa ni Kuya Kindstone para pumunta rito kasama ng libu-libong disipulo ng Demon Skimong Sect. Kakampi namin kayo.
Tumango si Gary. Opo, sabi ng Panginoon ay lagi kaming nakikinig sa kanya, at habang ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect ay susunod sa utos ng isang tagalabas, ikaw, hindi magtatagal iyon. Kaya hinayaan niya kaming dalawa na maging tagapamagitan. Sa anumang kaso, kami rin ay mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Mas pinagkakatiwalaan nila kami. Kung mayroon kayong anumang utos, sabihin ninyo sa amin at sisiguraduhin naming susundin ng mga disipulong ito ang inyong pangunguna. Kung gayon, kunin mo silang lahat at salakayin ang kaban ng bayan. Sigaw ni Dexter, pagkatapos ay lumipad sa likuran. Gulat, mabilis na sinunggaban ni Gary si Dexter na gustong umalis. Teka, anong ginagawa mo? Inaatake namin ang kaban ng bayan, pero paano ka? Papipigilan ko ang mga eksperto sa ethereal stage na umaatake sa atin at bibigyan kita ng oras. Lumipad muli si Dexter. Natigilan ang dalawa. Mas humigpit ang hawak ni Gary ngayon habang kinakabahan siya, gusto mo bang mamatay? Mga eksperto sila sa ethereal stage. Kahit gaano pa karami ang tao mo, mamamatay din silang lahat. At, isa akong sundalo sa puso. Ang isang sundalo ay hindi natatakot sa kamatayan sa larangan ng digmaan. Sa anumang kaso, sa ganitong paraan ay makakamit natin ang ating layunin. Ngumisi si Dexter. Natigilan si Gary at saka nagngalit ang kanyang mga ngipin. Pinasunod kami ng Panginoon sa iyong mga utos. Kayo ang commander dito. Paano namin hahayaang malagay kayo sa panganib? Aalis na ako. Mga disipulo ng Demon Scheming Sect, makinig kayo. Gayunpaman, hindi pa niya natapos ang sasabihin ng hawakan ni Dexter ang kanyang balikat, dahil disipulo ka ni Kuya Kindstone, at nandito ang angka ng Larson, paano kita hahayaang maharap sa panganib? Bukod pa rito, sinabi sa akin ni Kuya Kindstone na sa digmaang ito ay dapat kang maging ligtas. Mamaya, bibigyan ka niya ng isang malaking sorpresa. Pero ikaw. Nanginginig ang mga mata ni Gary. Ikinumpas ni Dexter ang kanyang kamay, ito ang landas ng angka ng Larson, ng katwiran at katapatan, isang turong na ipasa sa maraming henerasyon. Bilang pinuno ng angkan, kailangan ko itong panindigan. Napakaraming nagawa si Brother Kindstone para sa atin kaya hindi ko kailanman hahayaang malagay sa panganib ang kanyang mga disipulo. Bukod pa rito, ikaw mismo ang nagsabi nito. Sinabi sa iyo ng iyong Panginoon na sundin mo ang aking mga utos. Kung gayon, makinig ka sa aking utos. Ikinumpas ni Dexter ang kanyang manggas at lumayo sa kanila, lumipad sa likuran upang salubungin ang 6 na eksperto sa ethereal stage. Hukbong lumilipad na tigre, sumama ka sa akin. Ito ng iyong banal na pandama, sinisira ang porma sayon. Oo. Nagtipon ng hukbong lumilipad na tigre at sumugod sa kalaban kasama si Dexter. Alam nilang lahat kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit walang kahulugan ang buhay bago ang tungkulin ng isang sundalo na sumunod. Ito ang estilo ng angka ng Larson. Kasama ang orihinal na reputasyon sa panitikan ng angka ng Larson, ang pagiging matuwid at tapat, ang matapang at walang takot na kalikasan ni Ethan, pati na rin ang mga di mababagong utos ng hukbong dugo, ito ay naging parang isang kahangahangang hukbo. Nang makita ang walang takot at matapang na hukbong ito, natigilan sina Gary at Grace. Pagkatapos ay bumaantong hininga sila, hindi nakakapagtaka na gustong bumalik ng Panginoon. Malaki ang pagmamalasakit sa kanya ng angka na ito. Para sa aming buhay, bilang mga disipulo lamang ng Panginoon, handang bayaran ng pinuno ng angkan na ito ang kanyang buhay. Ito ay kabaliwan, kahangalan, o ito ba ay tunay na katwiran? Hahaha, hindi ko akalain na ang isang demonyong cultivator na tulad ng tahanan ng amo ay magiging ang pinakamatuwid na angkan. Bumaantong hininga si Gary, pero ang matuwid na angkan na ito ay hindi kasing kasuklam-suklam ng ibang matuwid na sekta. Grace, tara na. Gusto sanang dalhin ni Gary si Grace para salakayin ang kaba ng bayan ngunit nadatnan niyang nakatitig lang ito kay Dexter, hindi gumagalaw. Nanlabo ang mga mata ni Grace, Gary, makinig ka sa pinuno ng angkan ni Larson. May isa pa akong gawain. Mabilis na sumugod si Dexter kay Dexter, naiwan si Gary na natigilan. Nagngalit siya at sumigaw, mga disipulo ng Demon Scheming Sect, sumunod kayo sa akin para sakupin ang kanilang kaba ng bayan.
Huwag ninyong sayangin ang sakripisyo ng Larsen clan head. Oo. Kasabay ng isang ungol, tumingin ang mga disipulo kay Dexter, na antig sa kanyang mga kilos, bago nagpatuloy sa kanilang bahagi. Sa likuran nila, kinuha ni Dexter ang 100,000 Flying Tiger Army upang magkunwaring panangga sa kanilang mga likod. Wala silang pagkakataong pigilan ang mga eksperto sa ethereal stage, ngunit ang kanilang matapang na aura ay nagbigay ng pakiramdam ng seguridad. Hindi nakakapagtaka na si Stuart Kinestone ay nagmula sa angkan ng Larsen. Lahat sila ay kahanga-hanga. Whoosh! Ang 6 na eksperto sa ethereal stage ay nasa hukbo na ngayon. Sumigaw si Dexter, sugod. Sumunod ang hukbong lumilipad na tigre ng walang pag-aalinlangan. Hihihi, mga hanggal na walang alam. Nangahas ba ang mga tagapagtanim ng Radiant Stage at Profound Heaven na hamarang sa ating daan? Ngumisi at kinutya nila si Dexter at ang Flying Tiger Army. Ikinawit ng matandang may mahabang balbas ang kanyang kamay at isang palaso ng kidlat na 100 metro ang haba ang tumama sa kanila na parang kidlat. Beryanti ng kaluluwa, palaso na pumuputol ng langit. Hu! Isang napakalaking pressure, na may kasamang kamatayan, ang dumana sa hukbo. Nahirapan silang huminga, at nasasaktan ang kanilang isipan. Ngunit kahit na ito ay hindi nakapagpahinto kay Dexter habang sumisigaw, itoon mo ang lahat ng iyong banal na pandama sa amin. Kami ay 100,000 kalalakihan. Oo. Muling sumigaw ang mga lalaki at kasabay ng malakas na hangin, nagsama-sama ang banal na pandama habang dumidikit ito sa isang pader bago ang paparating na palaso. Ang banal na pandama ay lalong lumalakas ng lumalakas. Gayunpaman, nanunuya ang may balbas na matandang lalaki, ano ang magagawa ng banal na pakiramdam ng mga Radiant Stage Cultivator? Hindi ito kayang tapatan ng pinatibay na kaluluwa ng isang ethereal stage expert. Hindi matatalo ng dami ang kalidad. Humph, maraming daga ang gustong mamatay kaya sige lang. Malakas na tumawa ang 5 iba pang eksperto sa ethereal stage, hindi nagmamadaling sumali at sa halip ay nasiyahan silang makitang nadudurog ang mga langgam na ito. Swoosh! Kasabay ng isang kulog, malakas na tinamaan ng palaso ng kidlat ang banal na pader ng pandama. Agad itong nasira at walang pag-aatubili na sumugod sa hukbo. Paf! Paf! Sumusuka ng dugo ang mga lalaki, pakiramdam nila ay nabibitak ang kanilang mga ulo dahil sa sakit. Mas malala pa ang pinagdaanan ng iilang Profound Heaven Cultivator sa Flying Tiger Army, nawalan ng liwanag ang kanilang mga mata at namatay agad, naiwan ang kanilang mga walang laman na balat ng isang matigas na katawan na bumagsak sa lupa. Sumunod ay ang pagbagsak ng 1,000 bangkay habang sila ay namatay dahil sa pag-atake. Si Dexter ay nasasaktan sa bawat kalabog. Ang hukbong lumilipad na tigre ay binubuo ng mga pupe na pandigma na pinino ni Ethan, at hindi man lang matatawag na tao dahil mayroon lamang silang banal na pandama. Ngunit ang mga taong ito ay mga bantay ng angkan ng Larsen, magkapatid na si Dexter na ginugol ang mga taon sa kanilang tabi. Itinuring niya sila bilang pamilya. Ang panunood ng napakaraming taong namamatay ay tila sumire kay Dexter. Ngunit tiniis niya ang sakit at nagtiis. Ganito ang estilo ng militar ng angkan ng Larsen. Ang pag-alala sa mga martir ay ginagawa pagkatapos ng digmaan. Ngayon ay mayroon na silang isang misyon, ang sumugod. Hindi man lang bumagal ang brutal na palaso ng kidlat, na para bang pinapatunayan kay Dexter at sa kanyang mga tauhan na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala, isang kalokohan lamang. Ngumisi ang mga eksperto sa ethereal stage, ngunit kalaunan ay nawala ang kanilang mga ngiti. Parehong matigas ang mukha ni na Dexter at ng Flying Tiger Army habang hinaharap nila ang nakamamatay na pagsubok na ito. Para bang hindi nila alam ang kahulugan ng kahinaan. Maging ang 6 na eksperto sa ethereal stage ay nagsimulang magpakita ng paghanga. Gaano nakatagal mula nang huli nilang makita ang ganitong determinasyon? Pero kailangan mo pa ring mamatay. Kumislap ang mga mata ng may balbas na matanda sa uhaw sa dugo at mas bumilis pa ang paglipad ng palaso ng kidlat sa isang pitik ng palso. Nasa harap ito ni Dexter sa isang kisap mata. Napakalakas ng nagliliyab na kidlat kaya nakaramdam siya ng sakit bago pa man ito tumama. 743. Naku, mas mabilis pa ito kaysa sa inaasahan.
Pinaikit ni Dexter ang kanyang mga mata habang nakatingin sa paparating na palaso ng kidlat at nagngalit ang kanyang mga ngipin habang sumisigaw, kahit mamatay ako, dapat mo silang pigilan hanggang sa huling tao. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na umungal ang hukbo ng lumilipad na tigre. Nayanig ang puso ng anim na eksperto sa ethereal stage sa kanilang debosyon, na antig ng kanilang debosyon. Namangha sila na may mga tao pa pala sa mundong ito na may ganitong katapatan, na humaharap sa kamatayan anuman ang mangyari sa kanilang lahat upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Salamat sa Diyos at nasa Radiant Stage at Profound Heaven Stage lang sila at hindi nila tayo kayang saktan. Ang pagpapabiye sa kanila na lumaki ay magdudulot ng isang kalamidad. Ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan ay nagpaisip sa kanila kung saan nga ba sila nanggaling. Ang Demon Scheming Sect ay walang paraan para magkaroon ng ganitong tapat na mga disipulo, tiyak iyon. Naguluhan at bumantong hininga ang 5 eksperto sa ethereal stage, ngunit higit sa lahat, natatakot sila. Habang ang may balbas na matanda ay mas determinado kaysa dati na patayin sila. Kailangan nilang lahat mamatay. Pumutok. Pumutok ang palaso ng kidlat habang humahampas ito sa ere, handang lipulin ang buong hukbo ng Flying Tiger. Kumunat ang noo ni Dexter habang nakakunot ang noo. Hindi ang kamatayan ang pinakamalaking ikinababahala niya, kundi ang makapagbigay siya ng sapat na oras para makumplito ng koponan ni Gary ang kanilang pagsalakay. Larsen Clanhead, ituon mo sa akin ang lahat ng banal na pandama ng iyong mga tauhan. Umalangaw-ngaw ang isang mahinang boses, ang boses ng isang babaeng nakaputi nang lumapag ito sa harap nila. Binuka niya ang kanyang pulang mga labi at iniluwa ang isang asul na nagliliyab na butil. Nanlaki ang mga mata ni Dexter nang makita ang disipulo ni Ethan na si Grace, hukbong lumilipad na tigre, ituon mo ang lahat ng iyong banal na pandama sa babaeng ito. Hu! Sa isang iglap, ang malaking pader ng banal na sentido na nabuo ng lahat ay bumabaha na ngayon sa katawan ni Grace, ang mga sundalo ay kumilos ng walang pag-aalinlangan. Nanginginig at nagulat si Grace nang bumauha sa kanya ang lakas, hindi na niya kaya pang tiisin ang lakas dahil kinailangan niyang umubo ng dugo. Hindi niya kailanman inakala na ang mga miyembro ng angka ng Larsen ay magiging ganito kabilis at kadirekta. Ibinigay nila sa kanya ang lahat ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Hindi man lang sila pamilyar. Kahit na nasa iisang panig sila, ang hindi pag-aatubiling ibigay sa kanya ang lahat habang isinasapanganib ang kanilang buhay ay hindi kailanman makikita kahit saan. Ngunit ngayon, ganoon na lang ang ginawa ng hukbo ng angka ng Larsen. Nakangiting lamambat ang puso ni Grace. Lumaki siya sa Demon Scheming Sect, kung saan lahat ay naghahangad na makuha ang lahat. Ang tanging mapagkakatiwalaan niya ay ang kanyang kapatid na babae. Ngayon na pinagkakatiwalaan na siya ng mga estranghero ay naantig siya, halos nakalimutan niya ang kanyang plano. Pero di nagtagal, natauhan siya at ginamit ang lahat ng kapangyarihang iyon para itoon ang pansin sa asul na apoy. Ang butil ay kuminang ng maliwanag at ang asul na apoy ay lalong umugong, patungo sa isang peril na nagpoprotekta sa lahat. Sakto sa oras para salubungin ang kidlat. Boom! Ang malakas na pagsabog na dulot ng pagtama ay nagdulot ng isang matinding buhawi. Habang ang kapangyarihan ng palaso ng kidlat ay dumaan sa pader ng bakod at tinamaan si Grace. Sumigaw siya at dumura ng dugo habang siya ay itinapon sa hangin. Ang palaso ng kidlat ay, sa huli, naapektuhan din ng asul na apoy, nanginginig at naging itim. Nakaramdam ng sakit ang may balbas na matanda sa kanyang isipan, na nagbabantang mabitak ang kanyang ulo. Kung tungkol naman sa palaso ng kidlat, unti-unti itong bumabalik sa kanya. Nahulog sa lupa ang butil ng asul na apoy habang nauubos ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang asul na apoy dito ay naging isang maliit na butil, na nagbabantang mamatay. 100,000 banal na pandama ang natoon at sa pamamagitan ng asul na apoy, napigilan nila ang pag-atake ng isang ethereal stage expert soul. Gumana lamang ito upang patunayan ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng Radiant Stage at Ethereal Stage. Sumugod si Dexter kay Grace. Nang makita siyang puti na papel, nag-alala siya, "Binibini, kumusta ka? Bakit ka pumunta rito? Akala ko sinabi ko na sa iyo na sumama ka sa mga disipulo ng Demon Scheming Sect at kunin ang kanilang kayamanan."
Huminga ng malalim si Grace at tiningnan siya ng halos nakapikit, bakit mo ibinigay sa akin ang lahat ng iyong banal na pandama ng walang pag-aalinlangan? Kung hindi ko ito hinarangan, patay na sana kayong lahat. Ano ang punto ng pagsasabi mo niyan ngayon? Disipulo ka ni Kuya Kindstone. Isa ka sa amin. Dahil dumating ka at nagpas siyang tanggapin ang soul attack na yan, kahit gumana man ito o hindi, dapat naming ipakita ang aming tiwala sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng lahat ng aming lakas. Natural na nagsalita si Dexter, pagkatapos ay tiningnan niya ang butil, pinatunayan ng katotohanan na hinarangan mo ito. Nakatitig sa kanya ng matalim, kumadjejek si Dexter, plano kong hamarang ng 2 beses, pero kailangan nyo lang ibigay sa akin ang lahat ng inyong banal na sentido at napilitan akong masugatan dahil sa labis na pag-apo, no sayang ang ilan dito. Ngayon, 1 beses na lang ako hamarang. Ano? Gulat na gulat, gumawa ng kakaibang mukha si Dexter, ibig mong sabihin sa akin na kasalanan ko. Dapat sinabi mo kung gaano kalaking divine sense ang kailangan mo. Umiling si Grace, unang beses pa lang tayong nagkita, kahit na malapit na tayo sa kamatayan. Paano ko malalaman na ibibigay mo ang buhay mo sa kamay ng isang estranghero ng walang pag-aalinlangan? Sinabi kong gusto ko ang lahat ng iyong banal na pandama, umaasang makakakuha ka lang ng kahit 1 katlo. Kung sinabi kong kalahati, baka nakakuha ako ng 10 bahagi. Pero sino ang mag-aakala na magtitiwala ka ng ganito? Umiling si Dexter at tumingin sa kanya ng matagal. Kahit na mukhang nalulungkot, nakita niya ang kakaibang tuwa sa kanya. Alam niya kung bakit at bumaantong hininga. Naiintindihan ko, wala kang pinagkakatiwalaan. Pero makakaasa ka, kami, ang angkan ng Larsen, ay lubos na nagtitiwala sa aming mga kakampi. Tumayo si Dexter at muling hinarap ang 5 eksperto sa ethereal stage kasama ang kanyang hukbo, binibini, salamat sa tulong ninyo, pero nasaktan kayo ngayon at hindi na kayo makakabangon muli. Mas mabuting umalis na kayo rito. Pipigilan natin sila hanggang sa huling tao. Tumingin sa kanya si Grace at nagpumilit na tumayo habang naglalakad sa tabi niya. Binigyan tayo ng Panginoon ng isang misyon. Ano man ang mangyari, kailangan mong mabuhay. Paprotektahan kita hanggang sa huling hininga ko. Ipinitik niya ang kanyang kamay at ang asul na apoy ay tumama sa kanyang palad. Lumapit si Grace kay Dexter at muling nagliyab ang apoy. Hindi pinansin ang mahina niyang katawan at ang dugong umaagos mula sa kanyang bibig, sumigaw si Grace, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong banal na pandama. Kaya kung kumuha ng isa pa. Nanginig ang mga mata ni Dexter at inilahad ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin ang butil. Halos hindi ka na makatayo. Hindi, misyon ko yan. Lumingon si Grace. Bumantong hininga si Dexter at saka naging seryoso, mahihiya akong harapin si Kuya Kindstone pagkatapos nito pero kailangan kong sabihin sa iyo. Para kay Kuya Kindstone, ang layunin ang nagbibigay katwiran sa paraan. Ang mga layunin niya lang ang mahalaga. Para sa kanya, ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa iba pa rito, higit pa sa sarili niyang disipulo. Lahat ay karapat-dapat sa mga sakripisyo. Kaya naman, wala kang. Bakit mo sinabi sa akin kung ganoon? Tinaas ni Dexter ang isang kilay, karangalan po ninyo, Panginoon, na isakripisyo ang lahat para sa inyong buhay. Umiling si Dexter, pinuprotektahan lang ako ni Kuya Kindstone, pero ayaw kong gawin ito, ayaw kong mabuhay habang namamatay ang iba. Alam kong si Kuya Kindstone ang nagpalaki sa angkan ng Larsen ng mag-isa, pero hindi niya ako pinilit na tahakin ang landas niya. Kaya naman, bilang pinuno ng angkan ng Larsen, umaasa akong pasanin ang buhay ng lahat ng miyembro ng aking angkan at hindi nila ako pinuprotektahan. Gusto ko ng tunay na katwiran at katapatan, ang landas ng pagkahari. Kaya hindi mo kailangang humanga. Kung gayon huwag mong sabihin. Ngumiti si Grace, kumikislap ang mga mata, gusto mong protektahan ang lahat, pero hindi mo mapipigilan ang iba sa pagprotekta sa iyo. Wala na itong kinalaman sa misyon. Napailing si Dexter habang nakatingin kay Grace, ikaw. Gagamitin ko ulit ang ibinigay sa akin ng Beadmaster para sa block. Kahit ano pa man ang maging katapusan nito, buhay man o kamatayan, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nakangiting sinabi ni Grace, at ito ang aking kagustuhan, bilang pasasalamat sa iyong tiwala.
Nagpakita si Grace ng isang pambihirang matingkad na ngiti. Ikinulong ni Dexter ang kanyang mga kamay. Sa wakas ay nakabawi ang matandang may balbas na nasugatan ng asul na apoy at dumura, "Sampain ka. May mga gamba na ng ahas na saktan ang kaluluwa ko. Gagawin kitang giniling na karne." Hoy, Elder Shu, kahit hindi mo pa kayang humawak ng ilang Radiant Stage Cultivator ay matatag ka pa rin. Ngumisi ang isa. Bakit hindi ko nalang hayaang ako na ang bahala sa mga batang yan, baka masaktan ka ulit at magmukhang masama, hahaha. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang kamay at isang matalas na espada ang lumutang sa hangin. Mas malakas pa ang tama nito kaysa sa palaso ng kidlat. Nagsimula nang sumakit ang ulo ng hukbo bago pa man ito sumalakay. Nagulat sina Dexter at Grace, at nanlumo ang kanilang mga mukha. Mahigpit na hinawakan ni Grace ang asul na apoy sa kanyang nanginginig na kamay. Kahit ang asul na apoy ay hindi kayang pigilan ang ganoong kapangyarihan. 744. Espada na dumudurog ng bansa. May kislap ng paghamak sa kanyang mga mata, iwinaksi ng lalaki ang kanyang kamay at ang mahabang espada ay nahulog mula sa langit. Ang malakas na presyon ay tumama sa mga sundalo na pumihil sa kanilang paghinga. Bukod sa pressure, ang matalas na espada ay mayroon ding tumatagos na kapangyarihan sa kaluluwa na nagdudulot ng sakit sa kanilang ulo habang ito ay bumabaon sa kanilang isipan. Bumigat ang ekspresyon ni Dexter at tiningnan ang nanginginig na Grace sa harap niya. Lumapit siya sa kanya at inagaw ang asul na apoy, saka sumigaw, "Mga sundalo, bigyan ninyo ako ng lahat ng inyong banal na pandama." Oo. Sumigaw ang Flying Tiger Army bilang tugon habang pinapalakas ng lahat ang kanilang kapangyarihan na parang buhawi kay Dexter. Nanginig si Dexter, halos hindi niya makayanan ang lahat habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit wala siyang pakialam, itinoon ang lahat ng kapangyarihan sa butil. Muling sumabog ang asul na apoy, na nagpakawala ng isang malaking ahas na apoy. Sumigaw si Grace, "Anong ginagawa mo? Ibalik mo na iyan." "Hahaha, huli na ang lahat." Tumawa ng mahina si Dexter. "Binibini, ako na ngayon ang may kontrol sa bid at ako lang ang makakapanatili ng kapangyarihan nito. Kung kukunin mo ito, mabibigo ang depensa ko at ako ang magdurusa sa mga negatibong epekto nito, at mamamatay ako. Ikaw ay disipulo ni Kuya Kindstone, kaya sa palagay ko ay hindi ka gagawa ng ganoong padalos-dalos na desisyon. Ikaw." Nanigas ang puso ni Grace, at agad na sumuko. Dapat siya ang nagtatanggol sa kanya, pero ngayon. Tumawa ng mahina si Dexter, "Binibini, bilasan mo at umalis ka na. Kung mamatay ako, sabihin mo na lang kay Kuya Kindstone na wala itong kinalaman sa iyo. Wala akong paraan para magtago sa likod ng palda ng isang babae sa harap ng panganib. Ako ang pinuno ng Larsen clan." Sumigaw si Dexter at itinoon ang lahat ng kanyang enerhiya. Ang asul na apoy sa butil ay nagwala habang umaapaw ito palabas. Ang hukbong lumilipad na tigre ay nakatayo rin at handang harapin ang kanilang kalaban. Natigilan si Grace, at saka idinagdag ang sarili niyang soul power kay Dexter. "Binibini. Panimula ni Dexter, dahil sa mga sugat mo, paano mo nagagawa ang ganoong bagay? Umalis ka nang sa lugar na ito habang kaya mo pa." Kumunat ang noo ni Grace habang nagmatigas, "Ibinigay sa akin ni Master ang bid na iyan at hindi ako aalis dito nang wala ito. Pipigilan natin ang soul attack pagkatapos ay ibabalik mo ito." Tiningnan siya ng malalim ni Dexter sa kaumiling habang bumaantong hininga. "Masyado kayang mayabang. Gusto niyo ba talagang pigilan ang kaluluwa ko na may deeper sword?" Ngumisi ang lalaki sa kanila. "Hindi ako katulad ni Elder Shu na nasa ikatlong patong, at hindi rin naman mahina ang kaluluwa ko. Wala kayong pagkakataong harangin ito gamit ang inyong cultivation." Sumigaw ang lalaki at lalong nilakasan ng kaluluwa ng espada ang pag-ulos nito. Mas lalong lumakas ang malakas na presyon, dahilan para mabitak ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at maglabas ng alikabok. Nanginginig ang mga asul na apoy bago pa man ito tumama, halos maduraj anumang oras at nagiging dahilan para umubo ng dugo si Dexter at ang hukbo. Mas mahina rin ang asul na apoy na ahas. May sadistikong ngiti ang lalaki habang pinapanood silang magdusa. Ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa nauna.
Maaaring 100,000 sila ngunit hindi iyon sapat para kahit isa sa kanyang mga pag-atake ay tanggapin. Mapapahamak sila, walang duda. Umiling si Dexter at humarap kay Grace, binibini, mukhang nawalan ka na ng pagkakataong umalis. Sabay tayong mamamatay. Hindi ba angkop para sa clan head ang mamatay kasama ko? Tumaas ang kilay ni Grace. Tumawa si Dexter, hindi, maaaring ito lang ang tanging magandang maidudulot ng ating pagbagsak. Ngumisi si Grace at ipinikit ang kanyang mga mata habang hinihintay ang pagbagsak ng espada. Ang matinding pressure ay sumaire sa halos lahat ng kapangyarihan ng asul na apoy. Ang kumikinang na talim ng espada ay palapit ng palapit, handang durugin ang 100,000 hukbong ito. Grace! Sigaw ni Luna, gusto sanang tumulong, ngunit mayroon pa rin siyang kalaban na dapat unahin. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang iba pang mga eksperto sa Demon Scheming Sect ay nasangkot sa sarili nilang mga labanan at hindi rin makapagbigay ng tulong. Tila nalalapit na ang sakuna. Si Ethan, na lumaban kay Sect Leader Zuan, ay wala ring balak tumulong. Kahit kaya niya itong gawin agad-agad, hindi niya ginawa. Gusto niyang makita pagkatapos ng maraming taon kung ang mga matatanda at kagalang-galang na inayos niya ay tutulong agad. Kung mapatunayan nilang hindi nila kaya, bibigyan niya sila ng masusing leksyon sa kanilang lugar. Kung mapatunayan nilang ayaw nila, kailangan ng paglilinis ng bahay. Larsen Clanhead, alam mo ba? Palagi akong pabigat sa iba, hindi ako kayang mamatay kahit na gusto ko. Pagkatapos ay nakilala ko ang aking Panginoon at sa wakas ay nagbago ang buhay ko. Kahit na wala namang gaanong nakapagpabago sa aking isip. Pero ngayon, gusto kong magpatuloy sa buhay, kapag malapit na akong mamatay. Hindi na tumingin si Grace sa espada at ipinikit na lamang ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang kamatayan na unti-unting pumapasok, karma ba ito, o tadhana? Tinitigan siya ni Dexter ng malalim at hinawakan ang kamay, ang kamatayan ay maaaring dumating anumang oras. Ang mahalaga lang ay gawin mong sulit ito. Pero ngayon, sa harap ng kamatayan, sa tingin ko ay hindi naman ganoon kasama. Paf! Paf! Humajejek si Grace, hindi na natatakot sa kung ano ang mangyayari. Nanginginig ang mukha, nainas ang elder ng Sword Soul. Salamat sa Diyos, kung may isang bagay na pinakaayaw ko, iyon ay ang makakita ng mga magkasintahang nagmamahalan bago mamatay. Tigilan mo na ang pagbaliwala sa akin. Gumawa siya ng isang senadorios at bumilis ang espada, ang talas nito ay nagpapasakit sa kanilang mga ulo. Mabilis na papalapit ang kanilang oras ng kamatayan. Gayunpaman, isang nagliliyab na liwanag ang kumislap at isang nakapapasong bola ng apoy ang lumitaw sa harap ng dalawa, na tumama sa mabigat na kaluluwa ng espada. Boom! Naghiwalay ang longsword at ang fireball, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay lumaganap sa lugar, dahilan para mapa-address ang mas mahihinang ethereal stage experts. Whoosh! Bumalik ang mahabang espada sa tagiliran ng lalaki at naging dahilan upang manginig ito habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Tinitigan niya ito ng may galit. Hay! Para sa akin, parang may ginang ang angkan ng Larsen. Dapat ipagdiwang yan, hahaha. Isang eleganteng figure na nakaputi ang lumutang sa harap ng hukbo. Tuwang-tuwa si Dexter, Sister Baker. Medyo namumutla si Jillian Baker sa sandaling ito, hirap sa paghinga. Ngunit nakangiti pa rin siya. Umubo si Johan Quill, pinunasan ng dugo at naglakad sa tabi niya, Clanhead, pumunta kami para tulungan si Stuart Kindstone. Kaya pwede mo bang panatilihing nasa tamang landas ang isip mo? Matandang Quill, iyan ang linya ko. Isang mapangutyang boses ang nagmula sa gilid, si Jigo. Sa angkan ng mga Larsen, isa ka sa iilang magkasintahan sa aming bayan. Totoo. Tunay nga. Sa kabilang panig ay ang mga sage ng langit at lupa, na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa mga salita ni Jigo. Nang makita ang lahat ng tao rito, labis na natuwa si Dexter. Natigilan si Grace. Alam niyang mabangis ang mga laban sa ethereal stage, kaya paano nila natapos ang kanilang mga laban ng ganito kabilis. Pero nang tingnan nila ng mas malapitan, nakita nila ang dugo. Nanginginig ang noo ni Dexter, elderly, paano mo nagawang?
Nang makita ang dugo sa kanya, humajejek si Jigo, wala lang yan. Ito lang ang kabayaran para mapabilis ang laban. Ano? Tiningnan ni Dexter ang 5 sa kanila at nakita niyang bawat isa ay may taglay na sugat, ang ilan ay mga 12 pa nga, ngunit wala silang pakialam. Napaluha siya dahil dito. Alam niyang isinugol nila ang sarili nilang buhay sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanilang mga laban para iligtas siya. Ang dakilang biyayang ito ay pumuno sa kanya ng pasasalamat. Ngumisi si Ethan. Langit, lupa, tubig, apoy at kabaliwan, ang 5 mataas na kagalang-galang na nakuha niya para sa angkan ng Larsen ay hindi siya binaygo. 745. Whoosh! Dumating ang 20 eksperto sa ethereal stage sa panig ng 6. 30 eksperto na sila ngayon sa ethereal stage. 8 ang nasa ika-6 na patong, 10 sa ika-5, at ang iba ay nasa ika-4 at ika-3 patong. Habang nasa panig ni Dexter, tanging si Jigo at ang mga pantas lamang ang nasa ika-6, habang ang makapangyarihang mag-asawa ay nasa ika-5. Ang angka ng Larsen ay nasa isang malinaw na kawalan. Pinalibutan sila ng 30 eksperto ng ethereal stage ng Mystical Heaven sect ng mapang-uyam na tingin. Nasaan ang apoy? Hahaha, tumakbo ka papunta rito, para lang iligtas ang ilang Radiant Stage at Profound Heaven Cultivator. Ngayon ay mas malala pa ang kalagayan mo, kasama sila bilang iyong mga kadena na nagtatakip sa iyong kapalaran. Tumawa ang isang matanda na may malaking bigot. Walang pakialam ang 5. Humarap si Jigo kay Dexter, ulo ng angkan, ilayo mo ang hukbong Flying Tiger. Pipigilan namin sila sa paghabol sa iyo. 5-30. Sigaw ni Grace, hindi pwede. Mas malakas pa sa iyo ang mga eksperto nila. Nanunuya si Johan, binibini, huwag mo kaming isama sa mga magulumong elder ng Demon Scheming sect. Ang mga salita namin sa clan head ay parang nasa militar lang. Ginagawa namin ang sinasabi namin. Hindi namin hahayaang makaligtaan kami ng isa sa kanila, kung hindi ay nasa alanganin ang isip ko. Tiningnan siya ni Grace ng matalim. Ganoon ba kahigpit ang mga patakaran ng angkan ng Larsen? Ang 5 pumipigil sa 30 ay parang itinutulak ito lampas sa kanilang limitasyon. 1 hanggang 6 lang ang lamang. At ngayon ay nagdagdag sila ng isa pang mas mahigpit na kondisyon para walang makaligtaan. Tumango ng malalim si Dexter, kung gayon, iiwan ko na ito sa mga kagalang-galang. Sasali tayo sa Demon Scheming sect sa kaban ng bayan. Hinailan ni Dexter ang malambot na kamay ni Grace at lumipad palayo. Hukbong lumilipad na tigre, sumama ka sa akin. Opo, Ginoo. Sumigaw ang mga sundalo at nagtipon-tipon, sinundan si Dexter palabas ng saklaw ng mga eksperto sa ethereal stage. Natatarante si Grace, pinagmamasdan ang 5 ng may pag-aalala, di talaga bang naniniwala kang kaya nilang lumaban ng isa laban sa 6? Hahaha, huwag kang mag-alala. Sila ang pinakamalakas na puwersang natitira kay Kuya Kindstone para sa angkan ng Larsen, sila ang mga tagapangalaga ng angkan ng Larsen, tinutupad ang kanilang pangako. Kung sinabi nilang ayos lang, nasa kanilang mga kamay na ang lahat. Patuloy na hinailan ni Dexter ang kamay ni Grace habang lumilipad siya. Tumawa si Jigo, pagkatapos ay naging mabangis ang kanyang mga mata, kung ligtas ang clan head, makakalayo na tayo. Humph, magpasikat ka. So sinasabi mo sa akin na hindi mo kayang gawin lahat ng gusto mo dati. Pang-uuyam ng isang eksperto sa ethereal stage, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng bagong sugat na yan? Ngumisi si Johan, sinadya nating masaktan. Paano pa natin mailigtas ang clan head? Iyon lang ang tanging pagkakataon mo para saktan kami. Oo nga. Lumabas ang isang elder na may puting buhok, ang kanyang nakakatakot na aura ang nagpalakas sa kanya. Kayong 5 nga ay namumukod tangi sa karamihan, mas malakas kaysa sa mga karaniwang eksperto sa ethereal stage. Pero nakakalimutan nyo, na deadlock kayo bago nyo nailigtas ang mga junior, at wala rin kayong nakuhang kalamangan. At ngayon, mas pagod kayo kaysa sa amin. Makikipaglaban kayo ng isa laban sa 5. Tapos na kayo. Tumango lang ang 5. Bakit ka tumatawa? Tama ba ako? Tanong ng matanda. Tumango si Jigo, hahaha, tama ka, tama ka. Pero,
iyon ang panahon na lumaban tayong mag-isa. Nakaramdam ng pagkalunod ang matanda. Sino ang mag-aakala na darating ang araw para sa mga matatandang tulad natin na mga ngailangan ng ating pagtutulungan? Hahaha, tumawa si Johan at sinabing, sa anumang kaso, ipinaglalaban din natin si Stuart Kinstone sa pagkakataong ito, na nagpakita sa atin ng labis na pabor sa lahat ng oras na ito. Mas mabuting huwag na nating patagilan pa ang ating mga ginagawa dahil baka magdusa pa ang clan head at mas lalo tayong mapahamak. Ngumisi ang apat pa, sige. Ang mga pantas ng langit at lupa ay gumawa ng isang senyales at tig-iisang itim at puting liwanag ang sumilay mula sa kanila. Ginamit ng dalawa ang nagniningning na liwanag na ito upang maglaho. Nang mawala ang liwanag, nagbago ang tanawin sa paligid ng 30 kalaban. Wala nang ingay ng mga labanan mula sa ibang mga tao, tanging isang mundo na lamang na kulay abo ang maririnig. Nako, isa itong domain soul. Kailangan nating umalis dito bago pa tayo lalong mabiktima. Sigaw ng isang elder. Inilabas ng iba ang kanilang mga kaluluwa, isang kumikinang na pagtatanghal ng mga espada, sibat, palakol at iba pang mga sandata. Walang mababago. May domain soul ang dalawa pero babagsakan natin ito gamit ang 30 kaluluwa na sabay-sabay na aatake. Sumigaw din ang iba ngunit nang ilabas nila ang kanilang mga kaluluwa para umatake, nagbago ang mundo. Patuloy na nagbabago ang itim at puti at ginagawang wala ang kanilang kapangyarihan. Maging ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay nauubos. Sa labas ng nasasakupan, ang mga pantas ay nakatayo sa harap ng itim at puting bola habang umiikot ito, hahaha, ang nasasakupan natin ay ang yin-yang reversal. Ang lakas mo ay mauubos dahil sa patuloy na pagbabago na ibabalik sa mundo. Hanggang sa wala ka ng matira at ang kaluluwa mo ay madurage. Wala ka ng pagkakataong pilitin ang iyong sarili na makalabas. Nagulat ang matanda at nag-isip ng ibang paraan, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, kung hindi ay kukunin ito ng domain. Tipunin ang iyong soul power at sirain ang domain. 30 eksperto kami sa ethereal stage. Hindi nito kayang mag-alis ng ganoon kalaking kapangyarihan ng sabay-sabay. Hahaha, tama ka. Ang yin-yang reversal ay may katangiang yin at yang. Kahit gaano karaming tao ang nasa loob, mawawala ang kanilang kapangyarihan kung kikilos kayo ng mag-isa. Pero kung sama-sama kayo, makakalabas kayo. Nanunuya si Heaven Sage, sabay lingon kay Jigo, malapit na silang maghawak kamay at hindi nila ito kayang pigilan. Dapat ka ring lumaban. Hahaha, mahusay ang pagkakasabi. Umugaw at sumigaw ang itim na aura ni Jigo. Isang itim na dragon ang lumipad sa kalangitan at pinatamaan ang itim at itim na bola. Soul Variant, Necro Dragon Chain Claw. Umungol. Habang nagtitipon ang soul power ng lahat ng nasa loob ng domain, isang maladrakong dagindong ang pumasok sa kanilang mga tainga. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, parang mga sibat ang mga itim na kuko na bumagsak mula sa itaas. May dala silang masamang kapangyarihan habang ibinabato nila ang kanilang mga kaluluwa at pinilit silang maghiwa-hiwalay. Umubo ng dugo ang lahat at namutla. Mas lalong lumala ang kalagayan ng mga mahihina, at nawala na ang kanilang mga kaluluwa sa mundong ito. Ang isa naman ay sumigaw sa takot. Hindi nila inakala na ang isang malawakang pag-atake ay magkakaroon ng ganito kalaking lakas sa bawat pag-atake. Sa isang iglap, ang 30 eksperto sa ethereal stage ay nabawasan sa halos kalahati. Ang hindi nila alam ay habang takot na takot sila sa loob ng duel ball, si Jigo ay pagod na pagod sa labas, hinihingal, hindi madaling harapin ang napakaraming tao. Matandang Quill, iiwan ko na ang iba sa inyong dalawa. Sok! Siyempre mapapagod ka sa pag-alis ng kalahati. Ngumisi si Johan, matandang Lee, nagyayabang ka lang. Hindi ba't 5 tayo? Dapat ay 1 hanggang 6. Sige, huwag ka nang sumali at iwan mo na lang ang iba sa mga pantas. Inikot ni Elderly ang kanyang mga mata. Pero ngayon, lumungkot ang mukha ni Johan, hindi pwede. Dahil kalahati lang ang nakuha mo, paano ako magkukulang? Bumaling si Johan kay Jillian na may pagnanais, malapit nang bumulaga ng apoy. Umiling si Jillian at humajijek. Inikot niya ang kanyang mga mata. Tingnan kung sino ang nagyayabang ngayon.
Nagpakita ng kanikanang senadorias ang dalawa nang lumabas at nagtama ang isang mainit at isang malamig na kaluluwa. Sa isang iglap, sila ay naging isang nagliliyab at maliwanag na liwanag habang ito ay sumisikat patungo sa nasasakupan. Pagtatagpo ng yin-yang, pagkawasak ng mundo. 746. Hu! Isang malakas na unos ang umihip, kahit na ang mga natitirang eksperto sa larangan ay nanginginig sa takot. Akala nila ay makikita nilang muli ang mga kuko, ngunit sa pagkakataong ito, ang sumalubong sa kanila ay isang nakasisilaw na liwanag. Sinusunog na sila ng init nito bago pa man sila marating habang ginawa nitong baga ang lahat ng sumunod dito. Ang kamangha-manghang kapangyarihang ito ay yumanig sa kanilang mga puso sa takot. Isang matanda ang nagbabala, mag-ingat kayo at huwag kayong lalapit. Salamat sa pagsasabi ng halata, pero paano tayo dapat maglayo? Naghanap silang lahat ng lugar na matatakasan ngunit may isang taong takot na tumingin. Bakit lumalaki ito? Hanggal, hindi naman lumalaki, lumiliit ang sakop. Wala na tayong magagawa. Nagtinginan ng mga tao sa paligid ng may takot habang papalapit ang puting nakakapasong liwanag at lalo lamang nagpapulala sa kanilang takot. Hindi na makatakas ang isa at lumapit ng husto sa liwanag, agad na naglalaho, simula sa kamay. Gulat na gulat ang iba habang unti-unti siyang nabubure, ngunit walang tumulong. Alam nilang sila na ang susunod. Gamitin ang inyong mga kaluluwa. Sa sigaw na iyon, nagliwanag ang kanilang mga mata sa pag-asa. Ngunit walang sino man ang gustong maging una na sumubok sa teoryang iyon. Kaya't walang pagpipilian, ginamit muna ng sumigaw ang kanyang kaluluwa para tamaan ang liwanag. Boom! Gayunpaman, ang kaluluwa ay natunaw ng madikit sa liwanag, at naglaho rin. Nanlalaki ang mga mata ng mga tao, wala nang gustong sumugal pa. Kaya, ang liwanag ay lalong sumilip, hindi naapektuhan ng atake ng kaluluwa na naganap kanina lamang. Ang nakapapasong init nito ay kumukuha ng isang kaluluwa sa bawat pagkakataon. May mga iyak na lalong nagpatindi ng takot sa iba. Sa wakas, 4 na lamang ang natira, sa ika-5 at ika-6 na patong, pinapanood ang liwanag habang naghahanda silang mamatay. Mga sumpa, kung mamamatay man ako, pagbabayaran kita. Pagsabog ng kaluluwa. Umungol ang isang matanda na may pulang mga mata. Sinundan ng pulang espada ang puting liwanag, at sumabog pagkatapos tumama. Nawala ang kaluluwa ng matanda at bumagsak ang katawan nito sa lupa. Ngunit ang puting liwanag ay nanginag na ngayon, habang sina Johan at Jillian ay nakasimangot sa labas ng domain, kasabay ng pagtulo ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Ngunit upang takutin ang natitirang tatlo, nagpigil sila, tinatakpan ang kahinaan ng liwanag. Habang pinagmamasdan pa rin ang liwanag na sumusunod sa kanila, ang tatlo ay namumutla ng husto. Dahil walang magawa ang kanilang mga kaluluwa, wala silang ibang magawa. Nagngalit sila ng kanilang mga ngipin at dumura, dahil mamamatay na kami, lalabas kami ng malakas. May isang taong sumabog ang kaluluwa dahil sa liwanag, at pagkatapos ay ang pangalawa. Patuloy na bumulwak ng dugo sina Johan at Jillian. Ngayong iisa na lang ang natira na elder, pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin, handa na ring mamatay, ngunit kalaunan ay pumutok ang liwanag. Tulala ang matanda, sa kanya naalala ang nangyari. Pinagsisihan niya ito. Ang puting liwanag ay natatakot sa pagsabog ng kaluluwa. Kung ginamit nila ito mula pa sa simula, marami sana ang nakaligtas. Ngunit ang iniisip lamang ng lahat ay ang kanilang sarili at walang sino man ang gustong isakripisyo ang kanilang buhay para sa iba hanggang sa wala na silang pagkakataon kundi ang sumuko sa pakikipaglaban, kung kailan huli na ang lahat. Umiling ang matanda at bumaantong hininga. Ano na ang magagawa niya ng mag-isa? Sa labas ng nasasakupan, ang puting liwanag ay naglaho at naging malamig at mainit na liwanag habang pabalik sila sa makapangyarihang mag-asawa. Dumura pa ng dugo ang dalawa, ayan na. Hindi na natin kaya. Mga baliw ang mga yan, gusto na nilang magpakamatay. Hindi na rin tayo makakatagal pa. Ang saklaw na ito ay binubuo ng ating mga kaluluwa. Sa napakaraming pagsabog, nasugatan din tayo. Tumulo ang dugo mula sa mga bibig ng mga pantas at tumingin sa loob. Isang lalaki na lang ang natitira. Pakawalan mo siya at bugbugin mo na lang. Sang-ayon ako.
Tumango ang iba at binawi ng mga pantas ang kanilang nasasakupan. Muling nakita ng matanda ang liwanag ng araw, ngunit ngayon ay larawan na siya ng pag-iisa. Lahat ng nasa larangan ng digmaan ay tumingin at nakita kung paano nakulong ang 30 at ngayon ay isa na lamang ang nakaligtas. Ramdam na ramdam ang pagkabigla. Ngunit nag-iisang nakaligtas ay walang oras na tumayo man lang ng tuwid dahil agad siyang sinugod ng 5. Boom! Apoy, tubig, kabangisan, yin at yang, lahat ay bumagsak sa kanyang ulo na parang puot ng langit. Sa ilang sandali, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang matandang lalaki na makalanghap ng sariwang hangin bago siya ibinagsak, wala na ang kanyang katawan. Lahat ng nakamasid ay nakatayo roon na gulat na gulat. Sino sila para maging ganito kalakas? Pumapatay ng 30 ng mag-isa. Natigilan ng Mystical Heaven Sect, ang Demon Scheming Sect ay mukhang tanga, at maging si Ethan ay natigilan. Pagkatapos ay tumango siya. Talagang malalakas ang 5 ito. Hindi ko naman sinayang ang lahat ng pagsisikap na iyon. Hindi niya inakala na bubuo sila ng ganito ka-epektibong koponan. Patuloy na lumingon si Grace at ngayon ay natigilan din, nauutal niyang sinabi kay Dexter, sila. Hahaha, si Kuya Kindstone mismo ang nagturo sa 3 sa kanila, habang ang 2 naman ay nagbigay lamang ng mga pahiwatig. Kaya sila ang naging unang henerasyon ng mga kagalang-galang natin. Tumawa si Dexter, sila ay mga taong matigas ang ulo at mayabang, laging kumikilos ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito ay nagtutulungan sila. Napabuntong hininga si Grace, lahat sila ay mga freak. Tulad ng Panginoon, tulad ng disipulo. Hindi sila naging tunay na disipulo ni Kuya Kindstone. Sino ang makapagsasabi kung ano ang magiging mga disipulo niya sa hinaharap? Baka mas malakas pa, hahaha. Medyo napaaga pa ang pagtawag kanila ng mga kakatwa. Tumawa si Dexter. Tumigas ang mukha ni Grace, pero mukhang walang pakialam sa atin ang master. Sinabi rin niya na nakapasok lang siya sa Demon Scheming Sect dahil sa kasunduan ng sect leader. Nako, ang cool mo namang umarte. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang mga nalalaman ko mula sa mga panahong kasama ko si Kuya Kindstone. Nagmamalasakit siya sa'yo, hahaha, natatawang sabi ni Dexter. Tinitigan siya ni Grace ng matagal at ngumiti. Patayin. Sa harap nila, may nagsimulang sumigaw. Nakita nila ang koponan ni Gary na nakikipaglaban sa mga disipulo ng Mystical Heaven Sect. Lahat sila ay mayroong iisang cultivation, kaya naman naging mapait at malupit ang labanan. Sumigaw si Dexter, hukbong lumilipad na tigre, porma sayo ng pakpak. Sumugod. Opo, Ginoo. Sinundan ng mga sundalo ang pangunguna ni Dexter papunta sa labanan. Para silang mga lobo sa gitna ng mga tupa. Ang isang panig ay may 40,000 kalalakihan, ang isa naman ay 100,000 papay ng digmaan. Ang isang panig ay binubuo ng mga liblib na disipulo, habang ang iba ay mga veterano ng digmaan. Sa kabila ng parehong paglilinang, halata pa rin ang kinalabasan. Ginawang panalo ng Flying Tiger Army ni Dexter ang nakaraang hindi pagkakasundo. Parang isang clear ang Flying Tiger Army, hiniwa ang daan nito sa mga disipulo ng Mystical Heaven Sect, na nag-iwan sa panig ni Gary na natigilan. Naku po, Master, paano naging ganito kalakas ang mga mag-anak ng Master? Kapantay lang natin sila pero mas magaling sila sa mga labanan ng grupo. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging nasa militar. Inutusan ni Gary ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect na umatake rin, at walang paraan ang mga disipulo ng Mystical Heaven Sect para pigilan ang ganitong brutal na pagsalakay. Di nagtagal, nakarating sila sa harap ng kabangyaman, ngunit mahigpit na nakasara ang mga pintuan. Nandito na tayo. Nagliwanag si Dexter at nagutos, atakehin ang kaba ng bayan at putulin ang kanilang mga supply. Umungol. Sumigaw ang mga lalaki, maging ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect, lahat ay sabik na masunog ito. Gayunpaman, sa isang dilaw na kislap, isang napakalaking kapangyarihan ang tumama sa kanila at nagkalat ng dugo at karumal-dumal na sugat sa lahat ng direksyon. 10,000 ang namatay ng ganoon lang, libo-libo rito ang mula sa matapang na Flying Tiger Army. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw, sino ang maglalakas loob na pumunta sa aking kaban ng bayan? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.